Magandang gabi mga kaibigan. Bueno, natutuwa po ako na makaparito ngayong gabi. At ako, ang dahilan kung bakit po ako nahuli ng punta, ako kasi, siya nga, gaya ng sabi ni kapatid na Neville, ako'y nahuli. Pero kung ano po ang dahilan nun, ako kasi, nung isang araw, ang sabi ko sa iglesia, alam nyo, ang sabi ko, bueno, susubukan ko na lang na umiwas sa mga pagtawag at mga bagay, pero di ko naman po pwedeng gawin yan. At kaya heto po, nakaalis ko lang sa ospital, mga ilang ospital dito sa Louisville, mga ilang minuto pa lang, sa isang agarang tawag na dapat tugunan. Kaya yan po ang dahilan at nahuli ako ng konti. Sakto naman sa oras yung pagparito ko. Pero, at heto nga ako, ang asawa ko, sa tingin ko, tinawag niya ako at binanggit sa akin yung tungkol doon. Sa palagay ko, si kapatid na babaeng Rodel ay dadalo rito ngayong gabi at may sakit din. At siya nga't di ko gusto na mabalitaan yun. At kaalis ko lang mula sa pinsan ko sa Louisville. Naiyakay ko siya kay Kristo nito-nito lang. Isang ang mainam na bagay. At isa po yung terribling sakit. Isa pong Hodgkin's disease. At maaaring ikamatay ng mga oras. Nananampalataya ako na ang Diyos ang nagpagaling sa kanya ng magdamag. Mangyaring ang apong lalaki ni kapatid na Jim Weishart ay nakaratay ngayon na may ganong ding sakit sa Veterans Hospital. At yung Hodgkin's disease po raw ay umabot na sa may puso at sa parting dibdib. Kaya alam niyo ang ibig sabihin nun. Nakakaunti na lang talaga. Wala na silang magagawa para roon. Pero alam nila ang tanging pag-asa nila ay sa Diyos. Ako'y kinakailangan ding pumunta ng Milltown ngayong gabi. Si Busty Rogers, kung naalala niyo siya, dumadalo siya rito. Marami sa inyo nakakakilala kay kapatid na Rogers. Nasa malubhang kalagayan po raw siya. Tumatawag po buong maghapon para pumunta ako. At si Munting Georgie Carter sa dako rin yun. Gaya ng nabalitaan nila, pinagaling noong mga 12. 14 na taon na ang nakalilipas, naratay sa higaan ng 9 na taon at 8 buwan, at di man lang makabangon mula sa pagkakaratay. At sa dakong yun isang beses, ipinanalangin ko na siya noon ng mga ilang beses na rin. At lumabas ako isang gabi, at nagpunta ako sa isang dako para manalangin. At ang Panginoon ay bumaba. May munting liwanag na suminag sa dahon-dahon ng halamang korneho. Sabi, magpunta ka sa daan papunta kina Carter para sa kagalingan ni Georgie. Siya ay gagaling. Alam niyo po yung istorya, di po ba? Sa lahat ng mga taon na ito na nagdaan, di nga siya naratay sa higaan, di kahit sa malubhang sipon, sa palagay ko mula noon. At nabalitaan namin na siya mamamatay na po raw dahil sa kanser sa kanyang dibdib ngayon. At tumatawag po siya. Nabalitaan niya na nakabalik na ako. Sabi nila parang suko na sana siya. Tumayo siya sa pagkakaratay para tanggapin ang kanyang kagalingan. Kaya bibisitahin ko lang po siya. Bukas na po ang huling araw ko rito. Kinakailangan kong umalis. Kaya patong-patong na ang mga tawag na mga ganito na. Kaya di mo rin malaman kung anong gagawin. Kinakailangan mo lang talagang gawin ang abot ng makakaya mo. Pero ang pinakamahalagang bagay, gaya ng pagkakasabi ng kapatid na lalaki, ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay talikuran ng lahat para sa pakikipagbuklod mo kay Yesus Kristo. Lahat ng bagay. Dahil mangyaring nagagawa nating asikasuhin ng isa't isa at pagkatapos ay napapalayo naman tayo kay Kristo, kita nyo? Kaya mas gugustuhin kong gumugol ng maraming panahon sa pakipagbuklod sa Kanya para mas matulungan ang iba. Tama ba? Kaya napakainam na makaparito ngayong gabi para sa munting gawain na ito ng pananalangin na nakapagtipon tayo rito ngayon ng Miyerkules ng gabi at nakalimutan ko lang na banggitin sa Kanya yung tungkol sa pagtuturo ngayong gabi. Kaya heto, nagpunta ako rito ngayong gabi at may bagay lang na nabuksan sa akin ngayon. Kaya sa daan papunta rito at nakasindi yung mga ilaw sa kotse ko. Kumuha ako ng isang bagay rito kung saan ako huminto sa pagtuturo ng lingguhang aralin. Di pa katagalan, dito sa aklat ng mga Hebreo para sa gabing ito. Sa palagay ko, yung huling beses na nakapagturo ako ng lingguhang aralin dito, bago mag-iba yung dagat, huminto ako rito sa mga Hebreo sa 10 kabanata. Naalala ko pa ang pagbasa rito at naglagay pa ako ng tanda rito sa 18 talata para sa susunod na linggo. At yung susunod na linggong yun ay di pa dumarating. Kaya siguro ay magpapasimula tayo rito ngayong gabi para sa magiging aralin natin sa gabing ito. Pagpalain kayo ng Panginoon at gunitain niyo po ang lahat ng ito sa pananalangin. May isang binibini na nagsabi sa akin kanina lang nung dumating ako. May matagal na akong kaibigan na galing sa ospital o naroon pa po raw sa ospital ang ibig ko sabihin at katatapos lang ng pag-oopera sa kanya. Si Bill Grant po ng mga kapulisan dito, isang butihing kaibigan ko na naglilimbag nitong mga litrato at mga bagay na sa ospital na may agarang dapat tugunan sa kanya. At nakatagpo ko rin ng kapatid na lalaki ni kapatid na Slaughter dyan sa likuran. Nabanggit sa akin ni Jean sa palagay ko na nagpabalik-balik siya sa ospital ng 2 beses na at talagang sari-saring karamdaman sa kung saan-saan, alam nyo, walang humpay halos. Pero sabi niya, alam nyo, lagi ko ngang binubulay nung pangunahan ni Moises ang mga anak ni Israel sa ilang.
Nung ilabas niya sila, nasa 2 milyong katao yon. Mga bata at matatanda po yun, sama-sama, at pinangunahan niya sila ng 40 taon sa ilang. Ngayon, isipin nyo nga kung paano ngayon, na sa ilang na yun ay walang serbisyong pangsanitasyon na meron tayo sa panahon ngayon. At sila, hayan din, na wala rin silang may mga bata at marami pong mga batang musmos sila roon. Ilan sa palagay nyo ang naipapanganak sa isang gabi kung may 2 milyong katao kayo? At hayan din, naliban pa roon, kasakasama nila roon ang lahat ng mga matatanda at may mga pilay at lahat na. At pinangunahan niya sila ng 40 taon sa ilalim ng pangunguna ng Diyos, sa ilang ng 40 taon, at nung lumabas sila, wala ni isang nangihina sa kalagitnaan nila. Hindi po ba't may pag-aasam kayo na silipin ang lalagyan ng gamot ni Dr. Moises ngayong gabi para makita kung ano yung meron siya doon na nagpapaging mainam sa kalagayan nila? Gusto niyo po bang silipin yan ngayon? May papakita ko po sa inyo. Balikan po natin ito ngayon sa Exodo at ipapakita ko sa inyo rito kung saan. Ito po yung lalagyan niya ng gamot. Ipapakita ko sa inyo kung anong sinabi niya rito. Sisilip tayo mismo sa lalagyan ng gamot niya at titingnan ko kung ano ang sinasabi rito. Kapag may sanggol na ipanganganak, kapag may isa na may appendicitis o tinamaan ng TB o anumang gaya nun, ito po ang reseta na binasa ni Moises. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Yun lang ang meron siya roon. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Ngayon, yun lang ang mismong meron siya. Pero sadyang sapat yun, di po ba? Ang sabi ni Moises, ngayon, ang Panginoon ang siyang nagpapagaling sa inyo. At ipananalangin nila yung tao at gumagaling ang tao. At alam niyo ba kung ano pang ibang bagay ang nangyari roon nung panahon na yon sa Mailang? Di nga nila kailangan ng anumang bagong panyapak nung magpunta sila roon. At maging yung mga kasuotan nila ay di naluluma. 40 taon sa ilang na iisa lang ang gamot. Iisang reseta. Ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng inyong sakit. At ginawa niya yun dahil pinanghawakan nila siya sa kanyang salita. At talagang naalpasan nila ang bawat. Alalahanin niyo ngayon na naturuan sila noon. Nakasama nila ang mga taga-Ehipto na talagang matatalino. Wala nga tayong mga doktor sa panahon ngayon na kasing tatalino ng mga doktor nila noon. Kaya't may mga bagay silang nagawa noon na nagpapatunay na di man lang tayo dumikit sa antas nila maski ngayon sa siyensya. Katulad na lang ng nagtayo ang mga taga-Ehipto ng mga ilang araw lang ang nakalipas, dumaan ako mismo sa Sphinx na naroon. At nakita ko talaga kung gaanong kalaki ang bagay na yon. At yung mga piramide, nagtataasan na lampas isang seksyon ng syudad ang taas sa ere. Tonelada yun. May mga bato pa nga roon na kasing laki halos ng tabernakulong ito. Di nila magagawang ilagay yun doon sa itaas sa panahon ngayon, kahit nasubukan man nila. Kaya may ibang paraan sila noon para magawa yun. At heto rin yung Sphinx, sa palagay ko, kinakailangan ng 16 na talipyan ng tren para ilatag yung benti pa lang nun. Paano pa kaya yung katawan nun? At talagang ang taas-taas nun. Paano nila yun naiakit doon? Kita nyo, sila'y mga tao na may mga lihim na kaalaman na wala tayo sa panahon ngayon. Sa palagay ko meron din naman tayo, pero di lang ganun kaunlad sa mga bagay na ito na atomika o parang ganoon. Dahil yung puwersa ng kuryente, o dahil di kaya ng ganun lang na puwersa na iangat yun. Pero nagawa nilang itayo yun noon. At yung piramide, yung malaking piramide na naroon, sa pamantayang geograpiko, ay sadya pong nasa sentro mismo ng mundo, na saan man pumwesto ang araw, wala yung anino sa paligid nun. Sa paghihinyero, marami pa tayong malayo pa ang babagtasin natin para may kumpara sa kanila. At ang isipin na higit 5,000 taon na ang nakararaan noon, na meron na silang ganoon noon. Kaya doon, nasampungan nila ang Biblia na sadyang sharing Biblia naman dito sa ngayon na naisulat, pero doon ay sa inyo ng mga sukat at iba pa, na mga sukat ng Ebanghelyo at ng kasulatan, gaya ng pagkakataglay natin dito ngayon. Inilagay yun ni Enoch doon. Maraming taon na nagdaan bago ang pangmangalawakang pagkagunaw sa baha. At kung ganoon, ang Diyos ay nagsulat ng 3 Biblia. Ang paggawa mismo ng Diyos sa mga bagay-bagay ay 3. Nagsulat siya ng 3 Biblia. May 3 pagparito siya ni Kristo. May 3 dispensasyon ng biyaya. May 3 persona sa pagkadiyos. O 3 pagpapahayag ng isang persona ng pagkadiyos ang ibig kong sabihin. At lahat nga ng mga bagay na yon. Kita nyo, ngayon, katulad nga ng pagparito ni Jesus ng unang beses, siya nga'y naparito na minsan. Di po ba't siya? Siya ay pumarito para tubusin ang kanyang nobya. Paparito siya sa 2 pagkakataon para tanggapin ang kanyang nobya. Agawin siya pataas, ang pagsasalubungan sa himpapawid, at paparito para sa 3 pagkakataon na kasama na mismo ang kanyang nobya bilang hari at reyna.
Kita nyo? Kaya naman, ganoon na may tatlo rin. Tatlo sa pagpapahayag ng Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili ng unang beses sa pagkaama, noong pangunahan niya ang mga anak ni Israel. Ang sumunod na pagpapahayag ng Diyos sa sarili niya ay sa pagkaanak, ang Panginoong Jesucristo. Ang ikatlong beses na inihayag ng Diyos ang kanyang sarili ay dito sa atin ngayon, ang Espiritu Santo. Kita nyo? Tatlong pagpapahayag, ang lahat ay tatluhan. Ngayon, dumako na tayo sa ating aralin. Ilan po ang nais na basahin ng Biblia at sadyang, ako may gustong-gusto ko ito. Loobin ng Diyos sa pagbalik ko. Ako po'y may pupuntahan lang para makapagpahinga ng mga sanglinggo o dalawa. Nang sa gayon, sa pagbalik ko, loobin ng Panginoon. Gusto ko pong magdaos ng revival dito sa tabernakulo, ng pagtuturong revival, at kukuha tayo ng isang bahagi rito sa Biblia, at tutugaygay tayo ng husto sa ating, kung maaalala nyo, ilan sa mga datihan dito ang naaalala pa noong tinalakay natin yung aklat ng Exodo, at tinugaygay yun ng mga ilang buwan na di tayo umalis sa Exodo. Minsan nga'y tinatalakay ko yung Hope at di umaalis doon. Naalala nyo ba? May binibini na sumulat sa akin ng liham, sabi, "Kapatid na Branham, kailan mo aalisin si Hope doon sa bunton ng abo?" Ako nga'y matagal na naglumagi sa isang paksa na yun. Kawaawang ang matandang Hope. Naroon sa may bunton ng abo, alam nyo. Kaya't lahat ng mga kaibigan niya ay tinalikuran siya. Siya nga'y tagtad ng mga pigsat lahat na. Talagang naawa ako sa matandang lalaking yun, hanggang sa ako. At pagkatapos, ganoon na lamang na ibinwelta ng Diyos ang pangyayari at pinagpala siya. Dahil nabuhay siya sa abot ng mainam niyang nalalaman sa ilalim ng haing sinunog. Yun lang ang lubos niyang nalalaman. At siya, para ipagtapat ang kanyang pagkakasala, at kanyang pang tinitipon ng kanyang mga anak at maghahandog, magsasabi, marahil sila ay nakapagkasala ng lihim at di nila yun alam. Ganun na lamang siyang kadedikadong tatay at ipinagkaloob muli ng Diyos sa mga anak na yan muli sa huli. Alam niyo po ba? Heto't gusto kong tanungin kayo ng isang bagay patungkol dyan. Naalala pa ba niyo kung papaanong ipinanumbalik ng Diyos ang mga anak niya? Ngayon nalalahanin niyo, dobleng bilang ang ipinagkaloob niya sa kanya. Libo-libong mga baka ang meron siya noon sa una. Nung bawi ng lahat ng yun sa kanya, dinoble ng Diyos yung mga baka. Nung ganun din ang nangyari sa mga tupa, kanyang dinobli yung mga tupa. Pero kung maalala niyo, siya nga'y sa pagkakalala ko, may 7 o 12. Nakalimutan ko lang po kung alin doon, na mga anak na lalaki at anak na babae, pero siya'y tumanggap ng ganon ding bilang ng mga anak na lalaki at anak na babae. Ipinagkaloob sila ng Diyos sa kanya. Tama po ba? Kita nyo, dinoble lahat ng Diyos ang bilang ng kanyang mga ari-arian dito sa lupa. Ngayon, pero ang kanyang mga anak na lalaki at anak na babae, lahat sila na napatay. Kaya't ipinagkaloob niya sa kanya ang ganon ding bilang ng mga anak na lalaki at anak na babae. Napansin niyo po ba? Naisip niyo po ba yon? Naalala niyo nang itinuro natin yun? Kita nyo? Saan naroon ang mga anak na lalaki at anak na babaeng yun? Sa kalwalhatian. Naghihintay sa kanya. Kita nyo? Kanyang ipinagkaloob sa kanya ang bawat isa sa kanila. Kita nyo? Wala ni isa sa kanila ang nawaglit. Kita nyo? Ang siyang bilang ng mga anak na lalaki at anak na babae na tinakda niya nung una. Kanyang itinakda ang ganon ding bilang nung sa huli. Pero dinoble niya ang bilang ng kanyang mga tupa at mga baka at iba pa, katulad ng nangyari. Pero ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae ay naligtas lahat, naghihintay sa kalwalhatian na si Hope ay mapunta sa kanila. Oh, ang ganda. Sobrang sulit nun, hindi po ba? Sige, aklat ng mga Hebreo. Si Pablo, sa aking opinyon, si Pablo ay nangungusap sa mga Hebreo na inihihiwalay ang batas sa biyaya. At tayo po'y marahil babasa lamang tayo ng ilang mga talata ng unang mga talata ng 10 kabanata. Tapos, magsisimula tayo uli kasunod sa 19. Sa palagay ko'y ang lahat, tingnan po natin. Ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, ay di maaari na sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog ng taon-taon ay kailan pa man magpapasakdal sa mga nagsisilapit. Ngayon, sa tingin ko, kung tutugay-gayin pa natin itong unang bahagi ng diretsyo, si Pablo ay sinisikap niyang sabihin dito sa kanila, ng lumang mga kautusan ay anino ng mga bagong bagay na parating. Ngayon, sila, ang anino ay isang halimbawa, lalakad ka sa direksyon ng pader o sa gawirito na matatamaan ka ng ilaw mula sa likod. Makikita mo nga na may anino ka na lilitaw sa harapan mo. Kung papunta ka naman sa direksyon ng araw na palubog, ang anino mo na may lilitaw sa likuran mo. Ngayon pansinin, lahat ng mga kautos ay anino lamang ng mga bagay na parating. Kita nyo? Isa lamang pong anino.
Ngayon, sa ilalim ng lumang dispensasyon, sinisikap na sabihin dito ni Pablo na yung pagtutuli sa kanila sa mga kalalakihan sa laman noon ay tipo ng pagtutuli sa puso ng Espiritu Santo sa panahon na ito. Yung pagsunod nila sa mga kautusan ng una roon na nakasulat sa mga tapyas ng bato. Kaya't sa huling mga araw, sinabi ng Diyos na kanyang isusulat ang mga ito sa tapyas ng laman ng kanilang puso. Ngayon, ang tanging bagay na meron sila noon, kaya't alam nila na maling huwag kang magnakaw, nakita nila mismo yon sa kautusan. At yung batas ay inilagay doon para magdala ng pagkakasundo. Dahil kung walang batas, kung walang batas, wala rin kasalanan. Dahil kung walang batas dito sa bayan natin na nagsasabi na di ka pwedeng magtuloy-tuloy kung pula ang ilaw, na di mo pwedeng gawin yung ganito. Kaya't magtuloy-tuloy ka man sa pulang ilaw, di ka nakagawa ng mali. Dahil walang batas na nagsasabing ganun dapat. Hayan nga't ibinunsod ng batas ang kagalitan o ibinunsod na masilayan ng kasalanan. Kita nyo, wala silang ginawa man nila ang mga bagay na yon sa ilalim ng bago ang batas. At di sila nagkasala sa ganoon dahil walang batas na nagsasabi na ang mga yun ay kasalanan. Pero nung dumating ang batas, inilagay ang batas hanggang sa dumating ang kasakdalan. Ngayon, ang tao nga'y laging nagsisikap na makasumpong ng bagay na magliligtas sa kanyang sarili sa pamamagitan nun. Ganun na ganoon mapasa hanggang ngayon ang ginagawa ng tao. Di siya tumitigil. Sa India, nung isang linggo, may mga tao roon na mga ganap na bulag na tumatanaw sa araw, sinisikap na makasumpong ng kapayapaan sa kanilang kaluluwa. Yung mga iba doon ay kay hahaba ng mga kuko na umabot na sa likod ng kanilang mga kamay ang pagkakatubo ng paganoon na sinisikap na makasumpong ng kapayapaan para sa kanilang kaluluwa. Sabi pa nga'y, di nila ibinababa ang kanilang kamay at nakataas po raw yun ng 40 taon. Sinisikap na makasumpong ng kapayapaan. Yung mga iba'y sunog na sunog ang mga paa na natutuklap na halos na ipinanglalakad nila doon sa ibabaw ng maiinit na mga baga na sinisikap nilang makasumpong ng kapayapaan para palugurin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Hihiga pa nga sa bubog at hayun nga ang mga basag-basag na bote at mga kung ano-ano. Hihiga sa mga nakawasling patusok-tusok sa mga tablat lahat na sinisikap na makasumpong ng kapayapaan. At wala ngang kapayapaan para sa kanila dahil ang lahat ng iyon ay pawang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At tayo rito sa Amerika, hindi man lang nating magawa kahit tawid kalsada na nga lang para sumpungan ng kapayapaan para sa ating kaluluwa patungo sa tunay na totoo at buhay na Diyos. Siya nga. Pero ang lahat ng mga bagay na yon, lahat ng mga paganong ideya na yon ng tao, doon sa panahon na yon, nung una, noong ipadala ng Diyos ang batas at inilagay para ipakita sa atin na ang mga bagay na ito ay kasalanan. Pero ngayon, yung batas na yan ay walang kakayahan na iwaglit ang kasalanan. Binibigyan din lamang nito ang kasalanan. Kita nyo? Dahil kung walang batas na magsasabi na di mo pwedeng gawin yung ganito, abay, hindi yun, magawa mo mang gawin o labagin yun, di mo nga yun nalabag. Dahil wala namang batas na malalabag. Pero kapag pinatupad na ang batas, haya't ang kasalanan ay pinabunsod na. Tapos sasabihin nila, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang gumawa ng pagbibintang. Lahat ng mga bagay na yan. Nagagawa nila ito noon, pero di nga yun pwedeng ibilang na kasalanan dahil wala namang batas na nagsasabing paglabag yun. Pero heto nga't, nung dumating ang batas, pinaisip nito sa tao na di pala siya pwedeng magnakaw, di siya pwedeng magsinungaling, at di siya mangalanyaman. At lahat ng mga kautusan na yun ay nagbibigay diin. Pero sa kabila nun, ay di maiwawaglit ng batas ang kasalanan. Binubunsod lang nito sa tao na maiisip na kasalanan pala yun. Tapos, nung dumating si Kristo para iwaglit ang kasalanan. Kita nyo? Ngayon, ang tanging bagay na ginawa ng batas, alam nila na kailangan mismo ang walang kapintasang kahalili na dapat mamatay para sa mga may sala. Nagsimula ang batas na yan, doon pa mismo sa halamanan ng Eden. At tapos, hayan nga, sila'y mag-aalay ng isang tupa o guyang baka o kung ano, at papatayin yun. Isasaboy ang dugo sa dambana at kung ano pa. Dahil isa yung pagtatakip o handog na panghalili. Pero di nun may wawaglit ang kasalanan. Dahil walang sapat na lakas doon sa buhay ng hayop para bayaran ang buhay ng tao. Dahil higit ang buhay ng tao kaysa sa buhay ng hayop. Ngayon, heto tayo na nakaupo rito ngayong gabi. Marahil may ilan sa atin na Aleman, Irlandes at iba pa. Marahil itim. Sila, di na mahalaga kung sila man ay itim, puti, dilaw, o anuman ang kulay nila. Haya't mula sa isang tao tayo nanggaling lahat. Kita nyo? Pinatunayan na yan mismo ng siyensya
na magpunta ka man sa pinakamaitim na bahagi ng Africa at kunin ang pinakamaitim na tao roon na makikita mo. At kung ikaw ay halimbawa may sakit, uubra na mabibigyan kanya ng pagsasalin ng dugo. Yung dugo mo ay saktong katulad nung sa kanya. O maaari kang magpunta ng China at kunin mo ang pinakadilaw na tao roon sa China at uubra na mabibigyan ka niya ng pagsasalin ng dugo. Kita nyo? O ang pinakakayumanggimang tao sa India ay uubra na mabibigyan ka niya ng pagsasalin ng dugo. Ang Diyos sa pamamagitan ng isang dugo ay ginawa ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao. Pero walang hayop sa buong mundo ang may tutumbas sa dugo ng tao. Kita nyo? Yung dugo ng mga hayop, bawat isa sa kanila ay iba-iba. Pero ang dugo ng tao ay pare-pareho. Ngayon, haya't taliwas nga yan sa ideya ng ilang mga tao sa mga sinasabi nila at itinuturo nila sa eskwelahan dito nang sabi galing daw tayo sa buhay ng hayop sa pamamagitan ng ebolusyon. Kung ganoon, dapat uubra na makapagbigay ang hayop sa tao ng pagsasalin ng dugo. Pero ang dugo, ang buhay ng tao, nananangan itong pare-pareho. Pero ang buhay ng hayop, ang ilan sa kanila ay katulad ng ahas na malamig ang dugo niya, isda na malamig ang dugo niya. Pero ngayon, ang isang oso, malaking usa, o aso, o kabayo, sila ibang uri. Wala sa kanila. Wala sa kanila ang uubra na magsalin ng dugo sa isa't isa. Dahil lahat sila iba-iba. Pero ang tao ay pawang lahat pare-pareho. Kaya naman doon sa pag-aalay ng dugo ng hayop, isa lamang yun na panghalili sa ilalim ng kautusan hanggang sa pumarito si Jesus na di pinanganak sa pamamagitan ng kahit sinong lalaki. Walang kahit sinong lalaki sa lupa ang kanyang ama. Nagkaroon siya ng nanay, at ang nanay ay isang birhen, ang Birheng Maria, isang kabataang babae na 18 taong gulang. At nililiman siya ng Espiritu Santo na ang Diyos ang Ama mismo at naglikha. Ang siya mismong nagsalita na ang mundo ay umiral sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. Alam nyo, nung linggo ay natalakay natin yun. Kapag ang Diyos ay nagsalita, mangyayari at mangyayari yun. Wala ngang kahit anong paraan para takasan yun. Sinabi ng Diyos, magkaroon at magkakaroon talaga. Walang ang salita mismo at ang salita'y isang kaisipan. Ang Diyos, nung siya ay bago ang isang salita'y kahayagan ng isang kaisipan. Inisip yan ng Diyos sa kanyang kaisipan. Sinalita yun para umiral. At may pananampalataya tayo na narito sa ating puso. Ang pananampalataya ng Diyos na narito sa ating puso at nakikita ito ng malinaw. Ito'y naging pananampalataya. At kung ating sasalitain ito, kaya't ito'y umiiral, siya ring bagay. Dahil ang kaisipan ni Kristo ay naroon sa tao. Yun ang nagpapabunsod ng mga kagalingan at iba pa. Kapag natamo mo yung ganap na kapahayagang yun, na doon pa lamang sa ginagawa mo, haya't may pagkabatid ka nga kung papaano lumakad. Ganon nga, dahil yun mismo ang kristyanong lakad. Ngayon, pero ang dugo ng hayop ay di nakapagwawaglit ng kasalanan. Pagkatapos nung dumating si Jesus, yamang ang Diyos mismo na nahayag sa laman. Ang dugo niya ay di katulad ng dugo ng sino pamang ibang tao. Bawat isa sa atin, propeta man, dakila mang tao, tayo'y dugong tao. Pero ang tao na ito'y may dugo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng selulang dugo. At ang tao, ikaw, ay galing sa isang selulang dugo. Kung sisilipin niyo yon sa ilalim ng mikroskopyo, nasubukan ko po mga ilang linggo na ang nakararaan. At doon sa may pagpapalahin ng mga hayop, inyong ang unang baka, at may makasampung ilang libo doon na binhi. At yung mga binhi na yon, umunting mga selulang dugo ay tatalab. At ito'y ganoon din sa ordinaryong tao. Pero doon sa dako rito, ang Diyos mismo ay lumikha ng selulang dugo nang walang inihalong pagkilos ang tao roon ni katitingman. At mula doon ay lumitaw ang kanyang sariling anak na si Kristo Jesus na pinapanahanan ng Diyos mismo na pinaging Emmanuel siya dito sa lupa. Yan nga ang larawan. Yan mismo ang dapat niyong sampalatayanan upang maligtas. At si Jesus, ng buong kalooban, nang walang sapilitan, pero ng buong kalooban, dahil sa pag-ibig na nasa kanyang puso para sa kanyang mga kapwa-tao, ay namatay sa Kalbaryo at ibinubo ang dugo na yun na ang mga kasalanan ng mundo ay iniatang sa kanya, na kanyang ipinasan ang mga kasalanan natin doon sa Kalbaryo sa sarili niya. Ngayon, kaya't hindi ito sa ganang magagawa ko. Wala ito sa kung ako ba'y mabuti o hindi. Ito'y nakasalalay sa kung siya ba'y mabuti. Di ko nga kayang maging ganong kabuti para gawin yon. Di nyo kayang maging ganong kabuti para gawin yon. Kung may bagay kayo na magagawa, yun ay tumayo sa merito ni Jesus Kristo. Sinasabi ko yan mismo sa inyo ngayon. Dahil wala nga kayong kayang gawing iba. Pero heto nga na isinalin ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin tungo sa Kanya. At siya'y namatay. At dahil sa namatay siya na isang makasalanan, sinabi ng Biblia,
ang kanyang kaluluwa'y nagpunta ng impyerno. Ganon nga. At habang naroon siya, siya'y nangaral sa mga nasa bilangguan na di nagsisi sa pagpapahinuhod ng mga araw ni Noe. Pero di maaari na pabayaan niya ang kanyang katawan na makakita ng kabulukan, niyang kaluluwa niya ay manatili sa impyerno. At nung ikatlong araw, nagbangon siya para sa ating pag-aaring ganap. Ipinapakita sa atin na kung ang ating pananampalataya ay mahihahayag sa Kanya at naipanganak na tayong muli sa Espiritu, ay hayan nga't kung paanong tiyak na nagbangon siya mula sa libingan, ay magbabangon tayo sa Kanyang ikalawang pagparito. Oh, grabeng sakdal na pag-asa. Oh, kung makikita niyo lang ang mga relihiyon sa mundo at ang kanilang mga pamahiin at pagkatapos titingnan natin kung saan nakalagak ang ating kaligtasan at matatag na pag-asa sa patibayang pinagsasaligan na lahat ng mga demonyo sa impyerno ay dito matitinag. Marahil makikita mo ang sarili nilang gawang kagandahan. Ang relihiyong Buddha ay isang magandang relihiyon. Ang relihiyong Hindu ay magandang relihiyon. Pero kapatid, ang mga ito'y sadyang walang buhay kung papaano ito sa buhay. Saan ba nakahimlay ang buhay? Nakahimlay ang buhay sa dugo. Ang dugo ay ang buhay. At yun lamang ang tanging tao na makakapagbubo ng tamang uri ng dugo dahil siya'y ang sariling dugo mismo ng Diyos. At binubo niya ang dugo na tumubos sa inyo at sa akin. At kaya ang ating kaligtasan ay nakalagak kay Kristo Jesus sa bagay na ginawa niya para sa atin sa Kalbaryo. Kahit na gaano mang kababa ang nasadlakan natin, gaano mang kasama ang nasadlakan natin, gaano mang kasalaula ang nasadlakan natin, kaya't sa pagtuon mismo natin sa Kalbaryo nang may tapat na puso at ipagtatapat ang ating mga kasalanan doon sa may Kalbaryo, tapos na ang lahat doon. Tama. Wala nang ang iba pat hinihintay lamang na mamutawi ang inyong pagtatapat sa inyong labi na nupat ang Diyos ay obligado na tumugon sa iyo. Siya nga. Talagang sa tuwing naiisip ko ang bagay na yan. Di na nga nakapagtatakang nasabi yun ni Pablo. Ako nga'y tumayo roon sa silid ng isang araw kung saan nila siya pinugutan ng ulo. At basta itinapon lang nila siya doon sa paagusan. Naisip ko, bago yun, sinabi niya, kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Libingan, saan naroon ang iyong pagtatagumpay? Subalit salamat sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kita nyo? Sadyang may kapanatagan. Yan nga ang gusto kong ipangusap. Pakinggan nyo, sa mga kabataan dito, marahil kayo'y mga bata, at ang pagiging kabataan na yan ay rurupok din nang di nyo inaasahan. Kaya't malalaman nyo na lang na darating ang sandali na mararatay kayo sa ospital. Sasabihin ng doktor na may 2 araw ka na lang daw para mabuhay o 2 oras. Malalaman nyo na lang na darating ang sandali na yung puso na yan ay bigla na lang lalaktaw ng pintig at bigla na lang yung darating na di kayo handa. Kapatid, hanapin nyo ang kung anong bagay sa sandali na yan. Hanggang sa nahantong ang buong buhay na ito sa oras na yan. Tapos na. Malalaman nyo na lang na yung mga buhok nyo ay mag-uuban na sa inyong ulo at mapagtatanto nyo na kakaharap na kayo sa isang walang katapusang walang hanggan sa ibayo. At itong kaluluwa na naninirahan dyan ngayon sa loob nyo ay hayat kumakawala na parang ngipin na binubunot, hinuhugot mula sa inyo na paganoon para tumungo sa isang dako na di nyo alam kung saan kayo patutungo. Kaya mainam na pagbulayin nyo na yan ngayon at isaayos na ngayon din dahil maaari kayong basta lagutin ng paganoon nang wala man lang pagkakataon na makapagsisi. Kaya magpatuwid na kayo ngayon pa lang. Wala ngang mairarason ng mga Amerikano. Yung mga pagano na yon sa ibayo ng Timog Africa at doon sa India, doon sa mga dakong yun, sila'y titindig sa paghatol at hahatulan ng henerasyon na ito dahil nasa atin na mismo ang liwanag at ang ebanghelyo at ang mga kaiglesiyahan at ang mga pagpapala at lahat na rito at hayat tinatanggihan natin na tanggapin ito. Diyan nga sumadlak ang problema, kaibigan. Ngayon, sinasabi ko yon ng may pagmamadali dahil para rin yon sa kabutihan nyo, kita nyo? Dahil kinakailangan nyo na gawin yon. Ngayon, ang kautusan na may isang anino. Kaya't sa tuwing naiisip ko yan, ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na parating. Tingnan nyo kung ano ang inaalok ng kautusan. Bumuklat tayo sa kasunod na kabanata, sa 11 kabanata ng mga Hebreo. Tingnan nyo kung ano ang nagawa ni Daniel sa ilalim ng kautusan. Tingnan nyo kung ano ang nagawa ni Enoch sa ilalim ng kautusan. Tingnan nyo kung ano ang nagawa ni Moises sa ilalim ng kautusan. Kaya ngayon, kung ang isa'y nabuhay noon sa anino ng pagtutubos, ano pa kayang higit ang gagawin ng Iglesyang Kristiyano sa panahon ngayon na mayroon ng realidad ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo? Sana ba dapat tayo nakatayo sa gabing ito, mga kaibigan? Sinasabi ko nga sa inyo, may bubunsod nito ng bawat Kristiyano ay higpitan ng kanyang baluti. Doon ang sabi nito, idihis ninyo ang buong kagayakan ng Diyos
at siguraduhin ninyo na kalaki pang baluti at ang turbante at ang kalasag at lahat ng mga bagay na ito. Inihahalin tulad nga ito ni Pablo sa isang kawal na susugod sa pakikipaglaban. At sa oras na hitot, dumarating ang mga palason ng kalaban, ipangharang nyo ang inyong kalasag. Humayo kayo roon at salubungin ito. Ngayon, kung yung mga bagay na yun noon ay naibunsod mismo ng kautusan, ano pa kaya sa realidad ng dugo ni Jesus Kristo? Kung nagawa yun mismo ng patay na letra, ano pang higit kaya ang may bubunga ng kapangyarihan na nagbubuhay at kapangyarihan at Espiritu ng Panginoong Jesus Kristo? Ngayon, nararapat lamang na nagsisimba tayong taglay ang pinakamataas na paggalang. Nararapat lamang na pumasok tayo sa simbahan na talagang tunay na mga banal ng Diyos. Tayo magtungot kunin ang ating posisyon at panatilihin ang ating isipan kay Kristo. Kailangan nating talikuran ng lahat-lahat sa sanlibutan katulad nun. At kung ikay isang tunay na ipinanganak na muli, ito po'y susugat ngayon ng konti, pero alam nyo naman na ito ang bahay ng pagtutuwid. Kung ikay tunay na naipanganak sa Espiritu ng Diyos, haya't doon nakalagak ang inyong puso. Ano tanuman, yun po ang inyong pag-iisip ay nakaangkla mismo doon sa ibayo. Kita nyo, kung tunay nga na kayo'y sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya. Ngayon, kung kayo ngayon nananampalataya ng tama, kung sinasalita nyo lamang ito sa inyong labi, wala nga yung pakinabang na mabuti. Pero kung manggagaling mismo sa puso nyo, kung sasampalataya ka na si Jesus ang anak ng Diyos, di nga maaari na ganon pa rin ang pamumuhay mo sa buhay mo noon. Di mo na magagawa kung kayo nakasilay na mismo sa tunay na pagkatanaw sa Kalbaryo. Ngayon, kung sigit bahala na lang ang pagtanggap nyo rito, inyong ang niloloko lang ang sarili nyo. Pero kung makikita nyo ang kabuong pagkatanaw kung ano si Jesus, oh, grabe, ganun na lamang ang pagkagusto ko na ipangaral ng pagkadiyos, ang kataas-taasang pagkadiyos ni Jesus Kristo. Kung mapagtatanto nyo lamang kung sino siya at kung ano ang ginawa niya para sa inyo ng mga kalalakihan at kababaihan, yung mga puso nyo ay sadyang mahahapak sa kaibuturan nyo at maghahangad talaga kayo na itakwil ang karumihan ng sanlibutan para mamuhay para sa Kanya. O gaano nga kahanga-hanga at grabe ang persona kung sino siya. Kung mapagtatanto nyo lamang ang pagpapakababa ng Diyos mismo na inilaladlad ang Kanyang sarili, bumababa hanggang sa makadako siya sa inyong puso. Nung ang Diyos na Ama, sa inyo ng malaking ulap, ay pumaibabaw sa mga anak ni Israel, at nung siya'y nanatili sa ibabaw ng bundok ng umagang yun, para isulat ang batas, haya't kung may hayop na mapapaapak lang sa bundok, ang hayop nga'y kinakailangang panain ng suligi. Sa pamamagitan lamang ng pagbabanal kung kaya't kanyang naiakyat si Moises sa itaas doon, ipinwesto si Aaron sa pinakaibabat paanan ng bundok para magmatsyag at magbantay na walang. At nung ang haliging apoy na yon ay huminto na roon sa ibabaw ng bundok, nagsiklaban ang mga kidlat at dumagundong ang mga kulog, bumalot ang kadiliman. Nung ang Diyos na Jehova ang may lalang ng buong walang hanggan, ay humimpil doon sa ibabaw ng isang bundok, na siya ang may lalang mismo, yung kakapalan ng mga ulap ay sumasambulat dahil sa kidlat, niyayanig ang lupa. Ano pat, sila ng mga Israelita na nakatayo roon sa ibayo sa kampamento, na may duguang hain sa piling nila ang sabi, si Moises na lamang po ang mangusap at hindi ang Diyos, pagkat ikamamatay namin. Isipin nyo ngayon, ang siya ring makapangyarihan sa lahat na dakilang siya, ibinaba ang kanyang sarili at iniladlad ang sarili at pumarito sa isang katawan na laman na sinumang tao ay magagawa na humipo gamit ang mga kamay niya. Ano itong ginagawa niya? Tinutupad ang kanyang lakbayin sa pagsisikap na pumasok sa tao. Matapos yun, nagtungo siya't inialay ang sarili niyang dugo dahil walang ibang dugo ang makagagawa nun. Di na nga nakapagtatakang siya'y kayamanan ng langit na walang maitutumbas na halaga. Di nakapagtatakang siya ang hari ng mga hari. Nung oras na kanyang iladlad ang kanyang sarili at bumabat ipinasailalim ang kanyang sarili sa mga kamay ng makasalanang mga tao para hampasin at duraan at sugatan at maibayubay doon sa krus at mamatay. Kaya't nung naroon siya, may ilan na nagsipagsabi, noong sabihin niya, magagawa kong tawagin ng ama ko at siya magpapadala sa akin ng 10 pulutong ng mga anghel, subalit ang aking kaharian ay hindi rito sa sanlibutan ito. At sila roon ng mga madla ang sabi nila, ilayo siya, ilayo siya. Bakit di siya bumaling at nagsabi, kayo ang ilayo? Ito nga ang dahilan at di niya yun ginawa, mga kaibigan. Tingnan nyo, sila ay kanyang sariling mga anak. Ang isipin na yung mismo mga anak ng isang lalaki, inihingi nila ang dugo ng kanilang tatay. Kung ihilingin ng mga anak ko ang sarili kong dugo, wala nga akong magagawa kundi sabihin,
sige, kunin niyo ako. Kung tatanggihan niya na gawin yon, kanya ngang maiwawaglit ang kanyang anak, ang kanyang sariling nilikha, kanyang mga taong nilalang. At ayan nga sila na sila mismo ang humihingi sa kanyang dugo. Naisip niyo ba yon na yung mga anak mismo ang humihingi sa dugo ng kanilang ama? Yun ang dahilan kung bakit di niya masabing hindi. Kung sabihin niya kasing hindi, sila'y mawawaglit. Ako nga'y mamamatay ng walang pagpipilit kung para ito sa mga anak ko. At kahit sinong ama ay yun mismo ang gagawin. Tingnan niyo kung ano siya roon. Ang sarili niya mismong mga anak ay nananawagan sa dugo niya. At ang hostisya ng batas ay dugo ang hinihingi. At yung dugo ng tupay di yun magagawa. Yung dugo ng mga kambing ay di yun magagawa. Yung dugo ng baka ay di yun magagawa. Kaya't ang dugo lamang ng Diyos ang tanging makagagawa nun. At ang Diyos ay nagsalaman, namuhay rito sa lupa. Yung dakilat dumadagundong na persona sa ibabaw ng bundok ng Sinai ay naparito sa laman sa panahon na yon. Kaya't kanyang nilinis ang daan ng sa gayon makadako siya at makapanahan sa inyong puso. At ngayon, ang siyering espiritu na yon na dumadagundong mula sa bundok ng Sinai ay nananahan na sa puso ng tao. Kahanga-hanga, grabe yan. Yan mismo'y makakapagbunsod sa bawat puso na lumukso at ang isipin na ang bagay na yan. Ngayon, tumalon na tayo rito. Heto si Pablo na may sinabi siya rito sa ibaba. Dito sa 5 at 6 na talata rito. Sinisikap natin na makadako sa 19 para makadako tayo agad. Sa 5 at 6 at pababa, binabanggit niya rito kung paano ang kautusan ay paunang nagpapakita kung paanong sa lumang tipan, tinalakay na natin ito noong isang araw. O mga ilang buwan ang nakararaan. Siyangat sa lingguhang aralin, ang tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Sabihin na lang natin na siya nangalo niya o nagnakaw o di nangili ng sabat o lumabag sa kung anong kautusan. Mangyaring kukuha na dapat siya ng kordero at dadalhin niya ang kordero na ito sa mga matatanda at sisiyasatin nila ang kordero na ito. Ang kordero na ito'y kinakailangan na walang kapintasan, kinakailangan na walang kasiraan. Tingnan niyo ang ipinapahiwatig niyan. Ang kordero ay kinakailangan na walang kapintasan para sa isang tao na puno ng kapintasan. Amen. Umaasa ako na nakikita niyo ito. Grabe. May naalala akong isang munting kwento. Di ko lang po alam kung nabanggit ko na po ito sa inyo o hindi pa. Isa lang po itong munting kathang kwento, parang ganoon. May sa ilalim ng batas, kung ang isang nanay na kabayo may maliit na anak na kabayo, at isa siyang mola, alam nyo, at yung mga tenga niya ay may pilat, at yung mga tuhod niya ay mabukol, at kaya't duling pa ang mata't di ka nais-nais ang itsura ng mola na ito. Bueno, yung mola na yon, kung makikita lang niya ang kanyang sarili, sasabihin niya, oh, naku, pagdating ng amo, papatayin niya ako, dahil hindi niya ako pakakainin, di kasi ako karapat-dapat na mabuhay, tingnan mo nga naman ako, di ka nais-nais ang kalagayan ko. Pero kung yung nanay ay makapagsasalita at sasagot doon sa munting kabayo, sasabihin niya, sandali lang iho, pwede kang mabuhay dahil ikaw ang panganay ko at may karapatan ka sa pagkapanganay. Ngayon, kapag dumating ang amo at kanyang makita ang kalagayan mo, babalik siya't kukuha ng kordero na walang kapintasan at papatayin yon. Nang sa gayon, ang mola na pilay ang kalagayan ay mabubuhay. Kita nyo, hindi tinitingnan ng saserdote ang mola. Ang kordero ang nakikita niya. Di pinagtutuunan kung yung mola ba'y wala sa kanyang maipipintas. Yung kordero ang kinakailangan nga na wala sa kanyang maipipintas. Maasa ako na nakikita nyo ito. Di nga ito sa kung ikaw ba'y hustong Kristiyano o hindi. Ito'y sa kung siya ba'y husto. Yamang ang tinanggap ng Diyos ay siya, at ang dugo niya ay nagsilbing kabayaran, di ikaw ang nakikita ng Diyos. Ang kordero ang kanyang nakikita. Grabe. Kaya naman magagawa ng munting mola na yon na lumundag na mapapasayere ang kanyang buntot at sulinghal at magpatalon-talon at magtatakbo sa buong paikot ng bukid, magtamasa ng maligayang panahon. Siya kasi mabubuhay. Pero may isang walang kapintasan ang kailangang mamatay para sa isang puno ng kapintasan. Ako yun, si William Branham. Di nararapat, di angkop na mabuhay. Karapat-dapat na mapunta ng impyerno. Isinilang sa isang makasalanang pamilya, pinalaki na makasalanan. Walang ang bagay na mabuti, walang kaaya-ayang bahagi man sa akin. Ganun nga, pero isang araw, tinanggap ko! Hallelujah! Nung tumanaw ang Diyos at ang nakita ay si Kristo, at si Kristo ay humalili sa aking lugar, haya't di ako ang nakikita ng Diyos, ang nakikita niya ay ang isa na yun na sakdal. Kaya naman, habang ako'y narito sa Kanya, haya't ako'y sakdal, di sa sarili ko, sa Kanya, hindi sa sarili kong kasakdalan. Wala nga akong ganoon. Maging kayo walang ganoon, haya't ito'y Kanyang kasakdalan. Kaya naman, di nagkamali si Jesus nung sabihin niya, kayo nga'y magpakasakdal na kagaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. At papaano nga magiging sakdal ang isang tao? Masasakdal ang tao sa pamamagitan ng kanyang sakdal na pananampalataya na lalagak sa kanya, sasabihin, kanya nang binayaran ng halaga para sa akin.
Binayaran ni Jesus ang lahat, utang ko sa kanya ang lahat. Kasalanan ay nag-iwan ng mantsang mapula, singputi ng niebe ng hugasan na niya. Grabe, maibubunsod nga niyan na tayong lahat ay maging mga sumisigaw na Methodist, di po ba? Kung isipin niyo yun. Kayo, naniniwala ako roon. Naniniwala ako sa makalumang karanasan ng pagsigaw. Siya nga po. Kung ang mga bata ngayon nakakatanggap sila ng tamang uri ng bitamina, laging mainam ang pakiramdam nila, alam nyo po ang ibig sabihin. Kailangan natin ng ilang espiritual na mga bitamina sa mga kaiglesiyahan sa panahon ngayon. Di po ba't yun din ang iniisip nyo? Naaalala ko rito ang isang magsasaka minsan. May maliit siyang yung isang magsasaka, may kamalig siya, at nasa kanya roon ang lahat na ng magagandang gamit sa pagsasaka na kanyang magagamit para magsaka, mga traktor at lahat na. Pero napakatamad naman niyang magsaka. Kaya yung lugar niya ay napabayaan niya. Niya na damo lamang ang napatubo niya. At nung sumapit ang taglagas, ang bagay lang na magagawa niya ay karitin yung mga damot ilagay yun sa kamalig. At heto rin ang isa pang magsasaka. Wala siyang ganung kagandang kamalig, pero siya na may isa siyang matalinong lalaki. At lumalabas siya talaga't napakasipag. At talagang nagtatrabaho siya dahil gusto niya na may makain ng mga alaga niyang hayop. At marami siyang naani ng mga mainam na clover at alfalfa at iniimbak niya yon sa kamalig. Sa dalawang kamalig na yon, may munting guyang baka ang ipinapanganak taon-taon para sa taon na yon. At ito nga, yung munting guya doon sa kabilang kamalig, ano pat ang kanyang kinakain na yung mga damo. Pero nakasilong siya sa isang mainam na magandang kamalig at yung isang munting guya naman ay wala siyang ganung kagandang kamalig pero may mga nakakain naman siyang mainam. Naiisip ko tuloy itong ilang mumunting lumang simbahan dito, tapos babaling dito sa naglalakihan na naglalawakan na nagtataas ang mga kamiti-miting mga lugar, alam nyo, na may $1,000 na mga bakal na organ o libo-libo ang ibig ko sabihin, at malalambot na upuan at lahat na, pero meron bang makakain? Yun nga ang isa pang bagay. Mas nakabubuti pa siguro yung magpupunta ka sa isang maliit na hamak na pagmimisyon sa kung saan, alam nyo, at doon ay mas marami kayong masusumpungan, alam nyo, na mga espiritual na bitamina. Laan nga yun sa inyo ng Diyos para tulungan ang inyong espiritu na lumago. Pasiglahin kayo ng kaunti pa. Yun mismo ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hallelujah! Kung di nga nun mapapasigla ang iglesia, wala nang iba pang makakapagpasigla. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita. Nung marinig ko na si Jesus ay namatay para sa akin, sabi ko, yun na yun. Luwalhati sa Diyos. Ako'y ligtas na ngayon dahil ako'y nasa Kanya. Tinanggap niya ako. Siya nga, ako'y pinili niya. Pinili niya kayo. Bawat isa sa inyo rito na isang Kristiyano, pinili kayo ni Jesus, nakamit nyo. Ayan nga, kayo nga'y hinangon niya. Itong munting guya, yung isa sa kanila, nagsusuba-subasob siya sa paglabas niya doon sa malakit mainam na kamalig. At yung mga salansanan doon ay 14 na karat, alam nyo, at mga kwadrat kung ano pa. Nang lumabas siya, yung kaawa-awang munting guya ay di siya halos makapaglakad, alam nyo, kawawang-kawawa talaga siya. Panay damo lang ang kinakain sa buong taglamig. Kaya itong isa, sa paglabas niya doon sa pinto ng kamalig, alam nyo, dumadampi nga ang mainit na hangin at parang ang tangay na siya halos ng hangin na umiihip. Kawawang-kawawa talaga siya. At doon naman sa kabila, pinalabas na nung magsasaka yung munting guya niya. At namimintog nga siya't mataba, alam nyo, grabe, napakaganda ng katawan niya. Nung singay lumabas doon, haya't nagpatalon-talon siya ng taas-baba, kumakaldag-kaldag sa buong paligid. Alam nyo, parang nasa isa siyang mainam na malaking Pentecostal na pagtitipon na talagang nagpapatalon-talon sa buong paligid. Alam nyo ba kung anong ginawa ng patpatin na guya? Yung isa doon sa malaking kamalig na nasa kanyang lahat ng malalaking bagay, alam nyo, sumilip siya doon. Isinilip niya yung mumunti niyang mata sa may siwang doon at ang sabi, grabing kapanatiko. Yung munting guya kasi ang inam ng pakiramdam niya. Kaya naman, di na nakapagtatakang nagpapatalon-talon siya. Siya'y pinalusog. Ang ganda ng pakiramdam niya. Ganyan nga ang kalagayan kapag ang isang tao'y meron siyang espiritual na mga bitamina. Sa bahay ng Diyos, siya'y nagpupunta't ang kanyang kaluluwa'y pinakakain ng salita ng Diyos na may pagkabatid kung saan siya nakatayo. Kaya lahat nitong mga lumang pamahiin ay naglilipa na palayo. At itong pagsamba sa diablo't lahat ay hihiwalay talaga palayo. Kapag nakita mong si Jesus Kristo ay namatay sa halip na ako, humalili sa lugar ko sa Kalbaryo. Busilak na makalangit na pag-ibig ay pumasok na roon. Talagang parang kapuna-puna ang kilos ko sa tingin ng sanlibutan kadalasan. Pero talagang napakasarap ng pakiramdam ko sa bagay na ito. Dahil ako'y pinalusog ng mga bitamina. Kaya ganoon, nang may inam na mga maasahang bitamina rito. Ngayon, sinabi ni Pablo, kapag ang isang mananambay dudulog at siya magdadala ng munting, kung may nagawa siyang kamalian, dumudulog siya at daladala ang isang munting kordero na ito. Ngayon, sisiyasatin niyo ng punong saserdote. Yun nga ang gagawin ng saserdote at titingnan kung walang bagay na mali doon sa kordero. Sisiyasatin ito. Titingnan kung ito ba'y karapat-dapat at kung ito nga
kaya't ilalapag niya ang munting kordero doon sa may dambana. At hetong lalapit ang tao na may nagawang pagkakamali na magsasabi, ngayon, ako po'y nakapagnakaw. At ngayon, alam ko na ako'y maaaring patawan ng kamatayan dahil ako'y nakagawa ng mali. Di ibig ng Diyos na ako'y magnakaw. Yun mismo ang sinasabi ng kanyang kautusan na huwag gawin. Ngayon, aking ipinapatong ang aking mga kamay sa ibabaw ng munting kordero na ito. At sinasabi rito ng kautusan ng Diyos, huwag magnakaw. At ako na may nagnakaw. Kaya naman ako, alam ko na maaari akong patawan ng kamatayan. May dapat managot sa aking pagkakasala dahil ako'y nagnakaw. At sinabi ng Diyos na sa araw na kanin ko yon, sa araw na yon ako'y mamamatay. Heto't nakapagnakaw ako. At sinabi ng Diyos, nagnakaw ka, kinakailangan mong mamatay dahil dyan. Kaya kanyang hinihiling, kung di ko gustong mamatay, kinakailangan kong dalhin ang kordero. Kaya inilalapag ko ang kordero na ito rito at ipinapatong ko ang mga kamay ko sa ibabaw ng ulo ng munting kordero na ito. At heto po siya na umiiyak at kawawang-kawawa. At sinasabi ko, Panginoong Diyos, ako'y mapatawad nawa sapagkat ako'y nakapagnakaw. Inihahayag ko't ipinapangako sa iyo na di na ako magnanakaw kahit kailan, kung yun lamang akong tatanggapin ngayon. At para sa paghahandog ko at para sa kamatayan ko, ito pong munting kordero na ito ang mamamatay para sa aking lugar. Tapos kukunin nila yung malaking kalawit at iumang sa ilalim ng leeg ng kordero at ihiwain nyo ng paganoon. Hahawakan ito ng paganito at yung munting kordero ay iiyak, tumatalsik ang lana, dugo sa lahat ng dako at yung kaawa-awang munting bibig nito. Eto siyang umiiyak at malalaman nyo na lang, lahat ng dugo niya'y dumanak na't iyuyukunan niya yung munting ulo niya. Tapos na. Pagkatapos, itong tao, isusulat bilang tala, ilalagay doon sa gilid ng kaban ng paganito. Nang taong ito'y nagsisisi. Kung gawin niya uli ng pangalawa sa loob ng 1 taon, kailangan niya pa rin mamatay ano't anuman. Ang kamatayan niya iatang doon sa kordero. Ngayon, ganun po yun sa lumang tipan. Siya marahil ay babalik uli doon. Pagkatapos niyang gumawa ng pagsisisi, babalik uli doon at marahil mangangalo niya. Marahil may isang bagay siyang magagawa na mali na mas sa pagbalik niya marahil doon. Marahil nakapatay pa nga siya ng isang tao. Marahil doon sa pagbalik niya doon, hayan nga, bumalik siya doon na naroon pa rin sa puso niya ang ganong bagay na naroon sa kanya nung siya'y unang dumulog. Wala sa kanyang nagbago. Ang tanging nagawa niya sa pamamagitan ng batas, sa letra ng batas, ay natugunan niya ang inihiling. Ngayon, di nga nun magagawa nung baguhin ang puso niya. Ang tanging alam lang niya ay mali yun, dahil nababasa naman niya yun sa batas, at yung kordero ay mamamatay na kahalili ng kanyang pwesto. Ngayon, nung si Jesus ay dumating, kita nyo, ang dugo ni Kristo, kita nyo, ano bang klaseng dugo yun noon na pinadadanak? Dugo nga mismo ng hayop, buhay lang ng hayop para sa buhay ng tao. Kaya di nga nun may wawaglit ang pagkakasala, di obra. Ngayon, nung dumating si Jesus, di lang yun basta buhay ng tao, kaya't buhay yun mismo ng Diyos. Sarili niya, yun nga ang naroon sa kanyang dugo. Ngayon, nakita natin na nakagawa tayo ng pagkakamali. Oo, may nagawa akong mali, nagkasala ako, ako'y namuhay ng di tama, nakagawa ako ng di tama. Ngayon dudulog ako sa altar, sa pamamagitan ng pananampalataya ay makikita ko ang hain. Ipapatong ko ang mga kamay ko sa ulo ni Jesus. Sasabihin ko, minamahal na Diyos, alam ko na ang aking isa po akong makasalanan. At ang siyang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung makagawa nga ako ng mali, kinakailangan kong mamatay. At kung ako'y mamatay naman, di ako makadadako sa iyong presensya. Parurusahan ako sa pagdurusa ng kailan-kailan paman. Heto po na ako'y nagkamali, Ama, at nais ko pong may tama, at di ko po gustong mamatay ng kagaya nito. Kaya ipapatong ko na ang aking mga kamay sa kanyang ulo, at ang kanyang buhay ang kinuha kapalit ng buhay ko. Pero ang mainam nga roon, ay sa pag-alis ko sa altar, hahayo ako na may nabagong puso na. Kita nyo? Yung unang tao na dumulog doon, sa ilalim ng batas, sa ilalim ng dugo ng hayop, di nga nun nabago ang kanyang puso, dahil di maaaring may tumbas ang buhay ng hayop sa buhay ng tao. Di magagawang magbigay ang hayop ng dugo ng tao. Kita nyo, dito magagawa ng hayop dahil ang buhay niya ay ibang buhay. At ang isang hayop ay hayat may buhay, pero walang kaluluwa. Ang hayop ay isang buhay na nilalang pero walang kaluluwa. Pero naglagay ang Diyos ng kaluluwa sa tao. Kaya naman, ang aking kaluluwa, ano ba ang kaluluwa? Ang kalikasan ng Espiritu. At nung ang kaluluwa ni Kristo'y iwan, hindi sa impyerno iniwan, bagkus dinala pa itaas sa pamamagitan ng dugo, ng pagbububo ng kanyang dugo, nung dalhin siya ng Diyos doon sa Kalbaryo. Lumakip ang kanyang dugo roon sa may krus, at nung may bayubay roon, na itinutungo-tungo ang kanyang ulo ng payukot diretso, kaya ng mga korona sa kanyang ulo nang nakapaganito, na may mga tinik, yung dugo'y umaagos sa kanyang mukha, tumutulo mula sa kanyang buhok, sa mga balikat niya, sumisigaw sa di kilalang mga wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan nga ang kordero,
Hayan siya mismo. Yan ang walang salang siya na namatay. Nang sa gayon ako, na di karapat-dapat ay may tama upang ako'y magkamit ng karapatan sa buhay. Yan ang di karapat-dapat. Ang di karapat-dapat, ikaw ang di karapat-dapat na kinamatayan ng kordero. Ngayon, lumapit kayo mismo rito at ipatong nyo ang inyong mga kamay sa kanya. Kita nyo? At ihayag nyo ang inyong pagtatapat at tutugunin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo bilang pagpapatibay na kanyang tinanggap na kayo. Sa pamamagitan ng isang hain, heto nga ito, sa pamamagitan ng isang hain, siya'y pinasakdal magpakailanman. Ayan nga kayo. Kaya't ang mananamba ay lumalapit kada taon, palagi yon ng halos taon-taon, babalik at babalik ka sa kasunod na taon, na yun pa rin ang tita ng puso mo. Pero nung kanyang gawin ng isang hain na siya mismo, bawat kasalanan, bawat pita ng kasalanan at lahat ay winaglit na mula sa puso ng tao. At siya'y tumatayo na ng sakdal sa paningin ng Diyos, di nga sa bagay na ginawa niya, kundi sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanya. At tinanggap niya ang hain ng Panginoong Yesus Kristo mismo. Oh, grabing kahangahangang talagang bagay, kaibigan. Ngayon sa 19 na talata, may 20 minuto na lang tayo. Ito natin ang lahat sa mga kasulatan ngayon. Ngayon sa 19 na talata, yamang mga kapatid na may kalayaan ngang pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Pakinggan nyo, heto nga ito. Ngayon, pumasok sa dakong kabanal-banalan. May dakong banal at mayroong dakong kabanal-banalan. Kabanal-banalan sa lahat ng banal. Yan nga ang tawag. Pumapasok doon ang punong saserdote ng isang beses sa isang taon. At sa pagpasok niya roon, ang unang bagay na ginagawa niya ay wisikan ng sarili. Ang kaban ay naroon sa likuran ng tabing. At yung punong saserdote ay kinakailangan na mapahiran ng pabango na gawa mula sa rosa ng saron. Di pwede ang anumang ibang pabango. Alam niyo ba na si Jesus ay tinawag na rosa ng saron? Ano ba ang isang rosa? Saan ang gagaling ang pabango? Mula sa rosa. Saan naman si Jesus ay tinawag din na lila ng libis? Tama ba? May nakakalamba kung saan ang gagaling ang opyo? Sa lila nga. Kinukuha ang opyo mula sa lila. At anong ginagawa ng opyo? Pinauhupa ng opyo ang kirot. Kapag ang mga tao ay may sakit at nagdurusa ng katakot-takot na natutuliro na sila sa isip nila, nababaliw, binibigyan nila sila ng isang dosis ng opyo at yun ang magpapahupa. Yun ang magpapakalma. Yun ngayon sa natural. Si Jesus, sa espiritual, ang lila ng libis. At kapag ikaw nga'y ahantong sa isang punto na di mo na kaya ang sarili mo at wala nang saysayang buhay sa iyo, ang Diyos ay may isang dosis ng opyo para sa iyo mula sa lila ng libis na siya ritong uhupa sa lahat ng inyong suliranin, na lahat ng mga ito ay mapapawi. Di mo naman kailangang uminom ng whiskey para pahupain ng suliranin mo. Kaya't bumabalik din naman kasi. Pero lumapit ka at tumanggap ng isang inom ng opyo mula sa lila ng libis at ang mga iyan ay matatapos ng kailanman. Ano man ang dumating, ano man ang umalis, ano man, ikaw man ay mabuhay, ikaw man ay mamatay, kung kayo man ay mapasa ganito o mapasa ganon o mapasa anuman, walang makapag-iwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang mga Kristiyano ay di pinangakuan ng higaang bulaklakin ng kaalwanan, bagkus sila'y pinangakuan ng biyaya na husto sa bawat pangangailangan na kailangan nila. Amen. Pakiramdam ko'y napupuspos ako sa mga sandaling ito. Isipin niyo yun. Siya nga po, dahil sa tuwing ako'y nakakaramdam ng pagkapagal at napapaisip, tumitingin ako rito at nakikita ko ito na nangyayari. Yun na nangyayari. Pero iniisip ko, sandali lang. Naku. Kita nyo, hayan nga ang lila ng libis. Ngayon, anong ginagawa ng bango? Ang bango, naglalagay ng pabango ang kababaihan para maging kaaya-aya. At ang mga kalalakihan din ay naglalagay ng panghaplas pagkatapos mag-ahit kuminsan para roon, para yung amoy, yung di magandang amoy ay maalis sa iyo. Kapag pupunta ka sa harap ng ibang tao na may amoy ka sa katawan o parang ganoon, gumagamit ng pabango para maalis yung amoy. Para ikaw, kapag nasa harap ka ng ibang tao, ay di ka mangamoy. Ibig sabihin, di ka aya-aya. Yun ang gamit ng pabango. O maging yung sabon ay may mabangong sangkap at naghuhugas nga kayo gamit ang sabon o polvo o ano paman dahil yun mismo ang gamit nun. Ngayon pansinin. Amen. Sadya lang pong napakasarap ng pakiramdam ko. Tingnan nyo. Sinabi ni Jesus, tingnan nyo, siya ang rosa ng saron. At siya inialay sa Diyos bilang isang mabangong samyo. At ito,
At pagkatapos nung tayo naging di kaaya-aya sa harapan ng Diyos, at hayat, pasensya na po sa katagang ito, sadyang nakakasulasok ang amoy, kita nyo, ng ating mga pagkakasala at mga bagay-bagay ay sadyang ang napakasama at sobrang umalingasaw. Tapos lalapit tayo sa Kalbaryo at kung saan ang isang lila o kahit anong bulaklak, bago magawa ang isang pabango, kukunin mo yung bulaklak, napakaganda nito. Isang malaking namumukadkad na lila o rosa. Ang rosa ng Saron ay isang magandang bulaklak. Habang may buhay ito, napakaganda nito. Pero para makakuha ng bango mula dun, para makakuha ng pabango, kinakailangan itong durugin. At dudurugin nga nila yon at pipigain para yung pabango ay lumabas mula roon. Kita nyo, si Kristo, noong siya'y narito sa lupa, siya'y napakaganda. Kanyang pinagaling ang mga may sakit. Kanya ring binangon ang mga patay. Walang tutumbas sa buhay niya. Siya'y napakaganda. Pero upang kayo nga'y mapaging katulad niya, noong tumunghay ang Diyos, ang sabi niya, ito ang aking sinisintang anak na aking kinalulugdang mainam. Sabi, ang mga hain ninyo'y naging nakakasulasok na amoy sa ilong ko. Pero heto ang isang aking kinalulugdang mainam. Ngayon, kanya ngang kinalulugdang mainam. At upang mapaging kaluluguran tayong mainam sa Diyos, siya'y kinailangang durugin sa Kalbaryo. At yung kasalanan ng sanlibutan ito ay nagbunsod na mapiga ang buhay mula sa kanya. At namatay siya. Napasan-pasan ng mga kasalanan ng sanlibutan para mapahiran tayo ng rosa ng Saron. Siya ang lila ng libis. Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Isang mabangong samyo. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay tayo itinagaling. Ang lila ng libis na nagbigay sa atin ng opyo para pahupayin ng ating karamdaman at sakit. Tunay na kay ganda't kamanghamanghang larawan. Ngayon, ang punong saserdote, bago siya makapasok doon sa kabanal-banalan sa lahat ng banal, ang unang bagay, siya'y kailangang nakasuot ng isang tiyak na kasuotan na partikular ang pagkakagawa. Di yun maaring kung sino lang ang may gawa. Kailangang gawa yun ng banal na kamay. Ipinapakita lang niyan na itong mga kasuotan natin. Eto nga ito. Ako, haya't bigla na lang itong dumating sa akin. Kapatid, kung ang suot-suot mo lamang ay kasuotang maka-iglesia, mainam na iwaksi mo yan. Di ka kasi maaaring makapasok doon sa pinakakabanal-banalan sa lahat ng banal. Yung kasuotan na suot ng punong saserdote sa pagpasok ay kinakailangan na gawa ng banal na kamay. Isang piling kasangkapan. Amen. Itinalaga ng Diyos. Ayan nga. Kaya, kung umanib ka sa isang iglesia at tiniisip mo na tama ka na, ikaw nga'y nagkakamali. Kita nyo? Kinakailangan kasing ang suot ay Diyos mismo ang pumili. At itong basang nating sariling gawang pagkamatuwid ay di nga makatatayo sa presensya niya. Kinakailangan ng Espiritu Santo na siyang kasuotan ng Diyos na suotan ng mananampalataya para makadako roon sa kabanal-banalan sa lahat ng banal. O, napakainam nga nun. Gustong-gusto ko yun. Bago po yun, di pa ako nakakainom ng ganun dati. Pero hayan nga, yan yung tinutukoy ko. Yan yung tunay na bitamina. Kita nyo? Kinakailangan ng Espiritu Santo. Tingnan nyo yung talinghaga ng nagpunta sa hapunan ng kasalan at lahat ng naroon sa hapunan ng kasalan ay dapat na nakasuot ng partikular na kasuotan. At may nakatagpo siya roon na isang lalaki na di nakasuot ng ganung uri ng kasuotan. At sabi niya, kaibigan, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Ngayon, kita nyo, kung alam nyo ang talinghaga, doon kasi sa dakong silanganan doon, sa silangan ng bansa, sa tuwing may dinaraos silang kasalan, kaya't papasa hanggang ngayon, inaanyayahan ng lalaking ikakasal ang lahat ng nais lang niyang imbitahan. At ang Diyos nga'y walang taong makalalapit sa Diyos o makalalapit kay Kristo, maliban na tawagin mo na siya ng Diyos. Kita nyo? Isang ang pagpili ng Diyos. Ngayon, masdan nyo pong maigi. At pagkatapos, ito ngang lalaking ikakasal, sa oras na siya'y magbigay ng paanyaya, kinakailangan niya maglaan ng mga balabal at walang kahit sino dahil nga nag-imbita siya ng mahirap, nag-imbita siya ng mayaman. Kaya't para papaging isa ang itsura ng bawat tao, kinakailangan niyang maglaan ng isang uri ng balabal na ipasusuot na kung ano yung suot ng mahirap, yung di ng sa mayaman. Nakukuha niyo? Ngayon, kapag bibigyan nga ng Diyos ang isang mahirap na tao ng Espiritu Santo, yung din ang siyang Espiritu Santo na ibinibigay niya sa mayamang tao, kita niyo? Kinakailangan na lahat sila doon ay pare-pareho. Nang sa gayon, kapag sila'y nagsidulog na sa presensya ng Diyos, walang makapagsasabi, mas mainam ang kasuotan ko. Dahil yun kasi ang siyang dugo, ang siyang biyaya, ang siyang Espiritu Santo na nagpapabunsod ng pagkilos nyo ay sa siyang paraan. Ang mga mayayaman at mga mahihirap ay kinakailangan na dumulog ng pareho. Yun mismo ang ipinapahiwatig nung talinghaga. Pansinin, at pagkatapos nung magpunta na sila dala ang imbitasyon nila, sila may mga balabal na ipinamamahagi sa may pinto. Tatayo yung tao roon. Ipapakita niya ang kanyang imbitasyon na siya'y pumaroon at ipakikita niya yun. Ganon mismo ang ginagawa nila sa India maski ngayon.
At kaya papapasukin na sila doon sa kasalan. Yung bantay pinto ay nakatayo roon sa may pinto, ang namamahala ng sambahayan. At iaabot nyo sa kanya ang inyong imbitasyon. Siya nga po, aabot sila rito sa likod, kukuha ng balabal, isangang balabal, at isusuot yun sa tao. Papasok na yung tao, ipinapakita nga niya na opisyal siyang naanyayahan, na opisyal siyang tinanggap, at ngayon, isa na siyang kabahagi dun. Amen. Hayan kayo. Ngayon, ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo, lumabas niya at nagbigay sa inyo ng isang imbitasyon para sa hapunan ng kasalan. Kita nyo? Ngayon, responsibilidad na ng nobyo, ibig sabihin, na maglaan ng mga balabal, at ginawa nga niya sa pamamagitan ng sarili niyang buhay, ibinigay ang Espiritu Santo, at magpupunta ka roon sa may pinto. Amen. Dala ang iyong imbitasyon. Sinabi ni Jesus, ako ang pinto ng kulungan ng mga tupa, at sa pagpasok mo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, matatanggap mo ang bautismo ng Espiritu Santo. Tama po ba? Matatanggap ang Espiritu Santo, pagkatapos ay papasok ka na, at magiging kabahagi ka na, bahagi ng pamilya ng Diyos. Isang kabahagi. Sinasabi mo bang isang kabahagi? Siya nga, ako ba'y magiging alipin? Hindi po. Ika'y magiging kabahagi. Hindi kayo mga alipin. Kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae. Tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, bahagi ng pamilya ng Diyos. Grabe. Oh, grabe. Marahil nakatira ako sa isang dampa, pero ako nga'y dugong maharlika. Ayan kayo. Kabahagi ng sambahayan ng Diyos. Yan ang kasulatan. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Ganoon ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Ama. Kita nyo? Upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. Oh, grabe. Hayan nga sila, ang pagiging bahagi. Ngayon, ang punong saserdote, yamang napahiran, siya ipapasok doon. Daladala niya ang dugo ng isang hayop o kung hindi mamamatay siya. At isa pa palang bagay, tungkol sa kanyang kasuotan. Alam nyo ba, na doon sa laylayan ng kanyang kasuotan, alam nyo ba kung anong nasa laylayan nun? May bagay siya na nakalagay sa laylayan nun. At bawat may maliit na bagay na nakasabit doon sa pinakalaylayan ng kanyang damit. Isa yung bunga ng granada at isang kampanilya. At isang bunga ng granada at isang kampanilya. At siya lalakad doon sa isang paraan sa kanyang pagpasok mismo roon. Di nga siya pwedeng humakbang na lang sa kung anong ibang paraan. Kinakailangan niyang lumakad sa isang partikular na paraan. Dahil bawat beses na siya hahakbang, yung kampanilya ay kakalansing. Tumatama doon sa bunga ng granada. Banal, banal, banal ang Panginoon. Pagkatapos maririnig ng Panginoon ang paglapit niya. Amen! Hallelujah! Ayan nga, naririnig ka mismo ng Diyos kung ikaw ba'y lumalapit sa inilaang daan ng Diyos sa iyong paglapit dahil ika'y dapat na lumapit na isinisigaw ng iyong puso. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan ngang lumalapit kayo. Siya nga, na sa pagdulog mo, inaasam mo ang Espiritu Santo. Kita nyo? Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At eto nga, na ang kongregasyon, ang tanging paraan para malaman nila. Ngayon, kung papasok kayo roon, na di siya nadaramtan ng saktong kung paano ba dapat, siya nga'y mamamatay sa mismong pinto, di na siya makakalabas pa, namatay na siya roon, kung pumasok siya na hindi nadaramtan at napapahiran sa pagpasok niya. Ngayon, ang tanging paraan para malaman ng kongregasyon kung siya ba'y ayos pa o hindi, oh, naku. Ang tanging paraan para malaman ng naghihintay na kongregasyon kung ang punong saserdote ayos pa o hindi, maririnig nila ang ingay ng mga kampanilya. Kung may ingay sa loob, kaya't doon nila malalaman kung siya ba'y ayos pa o hindi na. Iniisip ko nga kung hindi ba't ganyan din ang pagkilos nito sa ngayon. Kung pupunta ka sa isang iglesia at ang lahat ay patay at tahimik, di ko po alam. Pero siya nga'y gumagawa ng ingay. Alam nyo, ipinapaalam niya sa mga tao na ang Diyos ay naroon pa rin sa may luklukan, na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin, na taglay pa rin ng mga tao ang Espiritu Santo, na sumisigaw ng mga papuri sa Diyos, nilulwalhati ang Diyos, gumagawa ng maraming ingay. Sasabihin ng kongregasyon, bueno, siya'y marahil talagang narito. Isa kasi itong buhay na dako sa pagpasok natin sa kabanal-banalan sa lahat ng banal, at sinasabi natin Kristiyano tayo, kinakailangang may kung anong ingay na magawa. Di ko po ibig sabihin yung basta na lang, walang kabuluhang pagkakaingay. Ang ibig ko pong sabihin ay tunay na totoong pagkakaingay. Ganon nga. Ngayon masdan niyo po rito. Yamang mga kapatid, na may kalayaan ngang pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dang bago at buhay, hindi lumang batas, nung siya'y ipagkasundo para sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos,
tayo magsilapit na may tapat na puso at ng may lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan, sapagkat tapat ang nangako. Talagang tinugaygay niyan ng buo ang lahat-lahat. Oh, grabe. Gustong-gusto ko ito, pero sa palagay ko'y kailangan na nating tapusin. Kaya't kung lalakad tayo patungo sa Diyos, huwag tayong tumungo roon na sinasabi, bueno, ngayon, di ko sigurado kung maayos ba ang lahat. Ako, isa ka bang Kristiyano? Bueno, ako'y umaasa na ako nga. Hindi ganyan ang tamang paglapit. Kapatid, sampalatayanan mo ang pagkasaysay. Tanggapin mo yon at maipanganak na muli. Pagkatapos, lumakad ka doon na may dalisay na pananampalataya, na may pagkabatid na ang Diyos mismo ang nangako, at ang Diyos ay di magagawang magsinungaling. Ipinangako sa akin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kung sasampalatayanan ko ang anak niya, na si Jesus Kristo, sinasampalatayanan ko ito, at binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Marami akong nagawang pagkakamali. Maging ngayon, ay nakagagawa pa rin ako. Lagi nga akong makagagawa. Pero sa tuwing makagagawa ako, sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na mali ako. Pagkatapos, magsisisi ako sa mismong oras na yun. Panginoon, patawarin mo po ako. Di ko sinasadyang magawa yun. Iyo pong tulungan ako ngayon at lalakad na ako na pinapanatag na. Dahil sa mismong sandali na mamutawi yon sa aking mga labi, kung ipagtatapat natin ang ating mga pagkakasala, siya'y matuwid na patawarin ang mga ito. Tama po ba? Hallelujah! Sasabihin ng diablo, alam mo ba? Sasabihin ko sa iyo, di ba't ganito dapat ang ginagawa mo? Di mo naman ginawa. Nagkasala ka, hindi ba? Sasabihin ko, ipinagtapat ko na ito. Bueno, sasabihin ko sa iyo, hindi, huwag kang makipag-usap sa akin. Manahimik ka. Taglay ko na ang sakdal na pananampalataya sa kanya na siya mismong nagsabi sa akin na kung ipagtatapat ko ang aking mga kamalian, kanya akong patatawarin. Kaya, ipinagtatapat ko na ito. Lubayan mo ako. Wala akong pakialam sa iyo, ano't anuman. Kaya umalis ka na. Lumakad ng may kalayaan patungo roon. Kung naroon ang kamatayan na nakatambad, ayos lang yon. Sumulong ka mismo roon na may sakdal na pananampalataya na ang Diyos ay nangako na kanyang ibabangon ka sa huling mga araw. Siya nga po, gaya ng nababanggit ko sa inyo, di ko lang maalala kung nabanggit ko na ito sa inyo o hindi pa. Dito mga ilang araw pa lang ang nakararaan. Bago ako nag-iba yung dagat, nakatayo ako at si Jean, at ako'y para bang ginagawa yung sinabi mo. Sinusuklay ko kahit papaano yung anumang buhok ko rito na natitira pa. Tumingin sa akin ng may bahay ko, sabi niya, Honey? Sabi niya, siguro'y mabuti kung mag-shoot ka kaya nung inilalagay na buhok na ibinibigay nila sa iyo rito sa California. Sabi ko, Honey, gustong-gusto ko naman sana, kaso para bang nahihiya ako. Sabi niya, naku Billy, talagang alagang-alaga mo pa rin yung ubos na halos yung buhok mo, hindi ba? Sabi ko, oo nga, tama ka. Pero sabi ko, oh, hallelujah. Sabi niya, anong dahilan at napasabi ka ng hallelujah? Sabi ko, ang totoo'y, wala naman akong nawaglit ni isa. Sabi niya, wala kang nawaglit ni isa? Sabi ko, wala nga. Sabi ko, kita mo honey, patanda na ako ng patanda. Sabi ko, 45 anyos na ako. Sabi ko, isa na akong matandang lalaki. Sabi, di na ako. Naku, sabi ko, tumatanda na talaga ako. Ako, di na mahalaga sa akin kung ako ba'y nakakalbo na o ano. Di na yun mahalaga sa akin, basta't di lang ako madaling tamaan ng malubhang mga sipon. Siya nga. Tapos sabi niya, bueno, sabi ko, pero sabi niya, bueno, di ba't ikaw? Sabi, hindi ba't sabi mo walang nawawaglit yan sa buhok mo? Sabi ko, di nga sila nawawaglit. Kaya't, sabi ko, sinabi mismo ni Jesus, ni isang buhok sa iyong ulo ay di mawawala. Kita nyo? Kita nyo? Sabi niya, ang ibig mo bang sabihin? Bueno, sabi ko, honey, sa pagkabuhay na maguli, sa pagbangon ko, ako'y magiging batang-batang binata gaya nung ikinasal tayo. Tuwid ang balikat, walang kulubot, itim na paalon-alon ng buhok. Sabi ko, ganun nga ang magiging itsura ko uli. Siya nga po, sabi ko, kaya di ko talaga naiwawaglit ang isa man sa mga buhok ko. Sabi niya, bueno, saan sila napunta? Sabi ko, tatanungin kita ng isang bagay at pagkatapos, kung nasagot mo ang tanong ko, sasagutin kita. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, saan sila naroon bago ko sila nakuha? Sabi niya, bueno, sa palagay ko'y Diyos na ang... Sabi ko, doon nga rin niya ipinunta ang mga yon. Doon din. Sabi ko, naroon pa rin ang mga yon. Bawat bitamina na naroon sa mga yon. Bawat selula ng buhay na naroon sa mga yon. Bawat atom na naroon sa mga yon. Bawat katiting na petrolyo na naroon sa mga yon. Bawat katiting na liwanag na ginamit para likhain ang mga yon, nasa mga kamay na mismo ng Diyos ang mga yon.
Wala ni isa sa mga yon ang nawala. Ang mga yon, bawat isa, ay nasa kung saan sa mga kamay ng Diyos. Tinitingnan ko nga po, yung mga mata ko'y nananamlay. Lumalaylay ang ilalim. May malalaking mga kulubot na sa noo ko. At kung minsan pang ay kailangan kong paliitin ang mga mata ko para lang mabasa itong Biblia ko. At sinabi ng doktor na perpekto naman ang aking paningin, 20/20. Pero sabi, kapag lumampas ka na ng 40 anyos, yung mga bola ng mata mo'y iimpis talaga. At di ka na makakabasa ng malapit. Sabi ko, oo nga po, ganoon na nga po. Sabi niya, ilalayo mo ang Biblia mo. At ang Biblia mo ng mas malayo, sabi, maya-maya na niyan, hanggang dito na ang abutin mo. Sabi ko, siguro'y gagamit na lang ako ng may mas malalaking letra o parang ganon. Sabi niya, bueno, natural lang naman talaga yan. Kung tatanawin ko nga yung nasa ganong kalayo roon, kaya't makikita ko pa rin yung buhok na nakalagay doon sa may paskil. Sabi niya, bueno, 40 anyos ka na kasi, Ginoo. Sabi niya, yung bola mo nga sa mata ay kung tutuusin talagang kagaya ng buhok mo na nag-uuban at kung ano pa. Sabi, talagang pagdadaanan mo talaga yung ganoon. Sabi ko, nakita ko ngang lahat ito at napansin ko yung balikat ko at hukot balikat na talaga ang tayo ko. Dati para ba akong kabataan at maliksing-maliksi. Tumataba na po ako ngayon. 40 libra ang nadagdag sa akin na timbang. At ako nga po'y may patag na paa sa simulat sapul. At kaya ngayon napakahirap na maglakad-lakad. Bigla na lang may pananakit at kung anong kirot. Bueno, tumatanda na kasi ako. Yun nga yun. Di ko naman kailangan na ngayon itong lahat ng kakaisigan ko na meron ako noon. Pero hayat di ko naman nawaglit ang kahit isa man doon. Bawat metro na naroon sa kanila sa balat na pinaging kabataan ako noon, nasa Diyos pa rin mismo ang mga yon. Siya nga, at itong lumang katawan na ito ay kayang-kaya kung sa kaya pa rin naman. Yun lang yun. Darating ang panahon, tatanda na ito at kukulubot, at siguro'y parang magiging ganoon tulad sa mga Harvey, sa pamilya ng nanay ko, na sinasabi nila na mas mana ako sa Harvey. Lahat sila'y nagkaroon ng palsy. Lahat kayo'y naalala nyo siguro ang lolo. Yung nagtayo ng simbahan sa dako rito, alam nyo. Lagi siyang may panginginig. Talagang nanginginig ng paganoon, kita nyo, at may palsy. Napansin ko nga ang kaawa-awa kong matandang nanay nung isang araw. Siguro'y wala naman siya rito, hayat, di ko alam kung, bueno, hayan nga, nung isang araw, hahawakan na niya yung tasa ng kape. At ang kaawa-awa pong matanda kong nanay ay nanginig ng paganoon. At yung matatanda niyang mga kamay ay parang gumanoon. At nakita ko yung mga kulubot na nakalaylay na ng paganoon. Sa isip-isip ko, mahabag. Mabuti na rin siguro na nasabi ko yun. Nakaupo nga si Rian, kita nyo? Sabi, di ako, at ayos lang naman ito sa kanya. Pero tingnan nyo, yung puso ko'y para bang lulundag palabas ng bibig ko. Ibinaling ko ang ulo ko. Sa isip-isip ko, Diyos, yung mga kamay na yon ay ilang beses bang pumawin ng mga luha sa mata ko. At ngayon, siya'y may palsy na, nanginginig. Sa isip-isip ko, siya nga't papunta na rin ako dun balang araw na magiging ganun din ako kung mabubuhay pa ako. Pero kapatid, isa sa mga araw na ito, ako nga'y bigla na lang, ang matatandang mga ruweda ng mortal na buhay ay bigla na lang ganap na ihinto. Kapag huminto na, paroon ako sa burol ng Zion para mabuhay ng mahaba sa dako roon. Siya nga po, lahat nitong matatandang mortal na mga bagay, alalahanin, sinabi ng makata. There waits for me a glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide. And when I cross this veil of sorrow, I'll camp up on the other side. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where and when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to Siya nga, magsisimulang tumambad ang ulap sa harap ng aking mukha. Marahil mapapasugod ang doktor at magsasabi, bueno, Billy, bibigay na siya. Grabe. Alam ko na ang matandang maitim na silid na yun ay naroon sa ibayo at ang puso ko'y marahil pipintig-pintig sa pagtungo ko roon. Ayaw kong yumao na ako'y naduduwag.
Gusto kong ibalot ang aking sarili sa mga balabal ng kanyang katwiran na nababatid ito na napagkikilala ko siya sa kapangyarihan ng pagkabuhay niyang maguli. At balang araw, sa oras na siya'y tumawag, babangon ako mula sa mga patay at mabubuhay kailanman. Ang makilala si Kristo ay ang makilala ang buhay. Tama. At di ko alintana, di ko man kabisado ang aking ABC. Kaya't ang nais ko'y makilala si Kristo. Tama. Marahil wala man lang akong nalalaman tungkol sa lahat ng mga teolohiyang ito. Pero ang nais ko'y makilala si Kristo. Marahil wala akong alam man lang tungkol sa presidente at kung siya ba'y mabuting tao o masamang tao. Ang nais kong makilala ay si Kristo. Tama. Ang makilala si Kristo ay buhay. Tama. Kaya't ang makilala ang presidente at ang makilala pa ang iba ay karangalan. At itong makilala ang mga sikat at kung sino pa. Pero di ko iniintindihan. Ang nais kong makilala ay si Kristo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli na may kabatiran na sa gabing ito. Isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng Diyos sa kanyang kamahalan doon na namamagitan. At kaya naman, hangad kong ingatang matibay ang pagkakakilala na yan. Rap nila'y 13 na iba't ibang relihiyon na sumasamba sa ahas at sumasamba sa baka at lahat na. Sabi ko, mga nagpipitagang kalalakihan ng mga relihiyon ng mundong ito, ano bang pwedeng magawa ng relihiyon nyo para sa kawawang bulag dito na nakatayo rito? Ayun nga siya, tumitik sa araw ng 20 taon. Isa siyang ganap na bulag. Sabi ko, ano bang pwedeng magawa ng relihiyon nyo para sa lalaking ito? Wala ngang kahit ano sa buong mundo ang makakapangakong magkaloob sa kanya ng kung anong pambihirang bagay na lilitaw mula sa ibayo na magsasabi, siguro balang araw, kakaawan siya ni Muhammad at ililigtas ang kaluluwa niya. Marahil, maiisip niyo pa, kung tititig pa siya sa araw ng tuloy-tuloy at itutuon lang ang kanyang ulo sa direksyon na yun, kapag siya'y namatay, siya'y maliligtas. Sabi ko, wala ngang may pagkakaloob ang sinuman. Pero ang dugo ni Jesus Kristo, hallelujah, ay di lang magkakaloob ng buhay na walang hanggan, pero mapapatunayan pa mismo rito sa inyong harapan na pwedeng may panunumbalik ang dating paningin ng lalaking ito na taglay niya noon. Sabi ko, kung gagawin niya yan, kayo ba ng mga nagpipitagang mga kalalakihan ng mga relihiyon sa mundong ito? Nung oras nga yun, kasama kailang daang libo-libo ang nakakapakinig nun at nagkakatipon-tipon doon. Siya nga't di ko kayang dumako sa bawat isa roon na ganong karami na nakikinig doon dahil limitado lang ang kaya mong tingnan. Pero sabi ko, inyo bang tatanggapin si Jesus Kristo kung gagawin niya ito? Itinas nila ang mga kamay nila. Hayon nga ang itim na mga kamay sa ere, tatanggapin nga nila. Sabi ko, dalhin nyo na ang lalaki na ito rito. Nung lumakad na doon ang lalaki, sabi ko, Ginoo, isa po kayong bulag, at kung ipanunumbalik mismo ni Jesus Kristo ang iyong paningin, may papangako mo ba na paglilingkuran mo siya? At sabi niya, ibigin ko si Jesus Kristo at wala na akong ibang Diyos na sasambahin kundi siya. Kung ipagkakaloob niya muli ang aking paningin, mapagkikilala ko na bumangon talaga siya mula sa patay. Ipinatong ko na ang mga kamay ko sa kanya, sabi ko, minamahal na Diyos, ang mga ito'y mortal na mga kamay ng taong may pag-awa pa rin, isang makasalanang tao. Pero kung ikaw po'y naghahanap ng banal na mga kamay, sino po bang maaaring meron nun? Pero heto po ako na dumudulog ayon sa pagganap ng pananampalataya na iyo pong sinabi sa aking gawin. At ako po'y dumudulog, di upang ipakita na magaling ako o makapagyabang. Pero ako po'y dumudulog dahil yung sinabi na sa pamamagitan ng mga iyon ay matutupad ito. At ako po'y nananampalataya sa iyong salita. At ngayon, habang narito ang libo-libo na nakatayo hanggang sa pinakagilid at sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at lahat na, naway sa gabing ito'y mapagkilala na nga mismo na ikaw ang totoo at buhay na Diyos na nagbangon kay Jesus Kristo mula sa patay sa pagkakaloob sa lalaking ito ng kanyang paningin. At yung lalaki, may mga luhang umaagos sa pisngi niya, sabi niya, nakakakita na ako. At doon sa buong kahabaan ng gusali, nagtatakbo siya sa abot ng kanyang makakaya, nakamit na ang kanyang paningin. Oh, grabe! Sa diyang biyayang kamangha-mangha, ako ay naantig ng aking marinig, nang tulad kong kapuspalad ligtas kahit di karapat-dapat. Ligaw man ako noon sa daan, naroon sa mga karera ng kabayat lahat na tuwing linggo. Ligaw man ako noon sa daan, subalit ngayon ay nasumpungan. Dating pinid ang mga mata, subalit ngayon ay nakakakita. Tingnan niyo kapatid, ito yung mainam na makalumang Espiritu Santong relihiyon. Biyaya ang nagturo na matakot yaring puso. Sa biyaya rin panlulumo dagling naglaho. Wala na ngang may tutumba sa biyaya niyang ipinamalas. Na mga oras nga ngayon pananampalataya ko itoon. Siya nga po, oh grabe. Sa pagdako natin doon ng 10,000 taon, pagsinag ay maliwanag na ang araw ang katulad. Panahon natin diiksi sa pagbubunyi ng kanyang papuri. Ano pat tayo laging parang nagpapasimula pa lamang. Oh grabe. Sa maraming panganib, pagpapagal at patibong sa daan, lahat ng mga iyan ay akin nang ngang napagtagumpayan, sapagkat biyaya ang siyang nagturo sa akin o nagdala sa akin sa kaligtasan. Biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa walang hanggan. Oh, grabe! Ganun na lamang ang pag-ibig ko sa Kanya.
Sadyang sa kanyang biyaya, wala nga akong kayang gawin. Wala akong kayang gawin. Wala kayong kayang gawin. Pero tayo na mga dumudulog ngayong gabi, bilang mga Kristiyanong kalalakihan at kababaihan, ipinagtatapat na tayo di karapat-dapat at tinatanggap siya bilang ating sa lugar natin. Tinatanggap ang siya na yun na alam ko na kung paanong totoo na tinanggap siya ng Diyos at ibinangon siya. Ako'y kanyang ibinangon sa unang paglalarawang anyo, kasabay ng kanyang pagbangon kay Kristo. Amen. Kailangan ko nang huminto. Pero tingnan nyo, sa unang paglalarawang anyo, kanyang ibinangon ako kasabay ng kanyang pagbangon kay Kristo. Kanyang ibinangon kayo kasabay ng kanyang pagbangon kay Kristo. Dahil yun ang ating pag-aaring ganap. Tingnan nyo, kung kayo'y niligtas, kaya't nakamit nyo ito. Yung mga inilaan niya o tinawag, kanyang inaring ganap. Yung kanyang inaring ganap, kanyang niluwalhati na kay Kristo Jesus. Tama po ba? Kanyang niluwalhati na kay Kristo sa mga mata ng Diyos na naroon na noon pa man. Milyon-milyong taon bago pa nagkaroon ng mundo, nung ang salita ay nasa Diyos. Iyon nga'y kaisipan ng Diyos na naging kanyang salita, na nagkaroon ng katuparan doon. At doon sa mismong pagtanggap niya kay Kristo, ako'y tinanggap niya kay Kristo. At doon sa ibayo, sa daigdig na parating, kaya't kasama kayo at ako at lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng mga kapanahunan ay iibigin siya at mabubuhay kasama siya at magtatamasa ng walang katapusang walang hanggan kasama ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang ating pinagpalang manunubos. Grabe. Kapatid na Robertson, talagang pinararamdam niyan sa akin na isa akong binagong tao. Kita nyo? Hindi po ba't itong ganitong makalumang pagbabasa lamang ng salita ng Diyos ay talagang kukuskusin kayo ng gusto? Kita nyo? Talagang kinukuskus kayo ng gusto. Katulad ng ginagawa ni nanay noon, pagsapit ng panahon ng pagprepreserba ng mga prutas sa garapon, kinakailangan na ihanda sa pag-iimbak yung mga garapon ng prutas, alam nyo, lalamnan sila ng mga pampreserba at iba pa. Inuutusan niya ako noon na magpunta roon at kuskusin yung mga yon nang talagang iba yung pagkukuskus sa abot na makakaya ko gamit ang isang lumang basahan. Maliit kasi ang kamay ko, kaya kasyang-kasya hanggang sa pinakaloob at makukuskus ko talaga. At pagkatapos, kukunin na ni nanay ang mga iyon at pakukuluan. Ibababad sa kumukulong tubig at pakukuluan. Pakukuluan ng husto sa abot na makakaya niya, yung mga garapon. Di ko maintindihan noon kung bakit pinakukuluan ni nanay ang mga iyon. Pero gusto pala ni nanay na matanggal ang lahat ng mga mikrobyo doon sa mga iyon. Dahil kung may mikrobyo iyon, ang mangyayari doon sa pinepreserba o doon sa bagay na ilalagay niya roon sa loob, kaya't mangangasim yun. Kaya yan mismo ang kailangan nating gawin sa paglapit natin kay Kristo. Sadyang magpakababad doon hanggang sa ang Espiritu Santo ilinisin tayo ng gustot, pakuluan sa atin paalis ang lahat, tapos may lalagay na ng Diyos ang Espiritu Santo roon nang walang mangyayaring pangangasim, kita nyo? Kanyang ilalagay ito mismo roon at kayo'y mananatiling matamis sa lahat ng pagkakataon. At si nanay nga'y madalas magluto ng mga prinepreserba noon. Nakakita na ba kayo ng malalaking lumang kawa? Pupunta ka dun sa labas at ipupwesto yon sa tumpok ng mga bloking semento, alam nyo, at sasalangan nyo yon ng kahoy sa ilalim noon na paganoon. Nasubukan ko na noon. Sa panahon na lulutuin na yung ipepreserba, ihahanda namin yung maliliit na ordinaryong dilaw na bungang kamatis at magsasalin si nanay ng marami-raming buhos noon at lalagyan ng asukal yon. At uutusan niya ako na magputol ng kahoy, alam nyo. At pupunta ako at magpuputol ng kahoy at igagatong ko yon sa ilalim noon, alam nyo. At magsisimula na yung kumulo. Sisingaw na yung init. Sasabihin ko, Nanay, di pa po ba tapos yan? Sasabihin niya, hindi pa. Sige't pumutol ka pa ng kahoy doon sa bakod. Ayan nga't paparating uli ako, alam nyo. At dagnas pawis ako. At igagatong ko yon sa ilalim nun doon. At sasabihin ko, Nanay, sa tingin niyo po sapat na yan? Siguro'y kumuha ka pa ng marami. At pakukuluan niya yon ng husto hanggang sa ang mga yon, alam nyo, yung oxygen o kung ano ipupunta doon sa ilalim at papuputukin yon, alam nyo, paw, parang ganoon, puputok. Kapag ganoon na, sabi ni nanay, pwede na yung iimbak. Talagang sagad na sagad ang init noon na di mo nga kayang tagalan yon at mapapatalon ka na lang, kita nyo? Kaya sa palagay ko, sa ganung paraan din tayo ibubunsod ng Diyos, alam nyo, na talagang pakukuluan ng husto ang lahat ng diablo palabas sa inyo hanggang sa magpatalon-talon na kayo sa kalwalhatian. Tapos pwede na kayong iimbak at seselyuhan na kayo ng Diyos, alam nyo. Kaya't yan po mismo ang kailangan natin dito, ang isang mainam na makalumang pagtitipon, nanupat ang lahat ng pagkagalit, lahat ng di kawangis ni Kristo ay pakukuluan hanggang sa maalis, kita nyo? Talagang pakukuluan, paalis hanggang sa dumulog kayo. Panginoon, patawad po. Kapatid, patawad po. Di ko sadya na gawin yun. Di ko na ulitin uli. Oh Diyos, ikay mahabag sa akin. Yan nga'y handa na kayong maimbak, kita nyo? Kaya na mismo ang Diyos na handa nang magamit kayo. Kapag ibabalik nyo yung mga bagay na ninakaw nyo, alam nyo,
at itutuwid yon, magsasabi, kapatid, di ko sadya na nakawin yun, alam mo. Hindi po, ako nga'y handa na kahit ako'y magbayad ng doble para rito. Kita nyo? Sa puntong ang yan ay naitatama na kayo, hayan nga, alam nyo, siya nga, yan mismo ang kailangan natin. Oh, grabe. Sige po't aawitan ko kayo ng The Old Time Religion kung gusto nyo. Awitin yung talata. Aawitin ko yung talata. Kayo ang umawit ng koro. Sige po. Is the old time Holy Spirit, and the devil won't go near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying, and it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. Kita nyo? It's so good I want no other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Ngayon, ilan po rito sa atin ngayon ang kamit na itong makalumang relihiyon? Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, I got that old time religion. Got that old time religion. Got that old time religion, and it's good. ngayon, amang minamahal, kami po'y kuminsan. At talagang kapag nagagalak kami, ay talagang parang kumikilos kami na parang malilit na bata. Dahil yan sa kami malaya, wala na kami sa gapos ng kasamaan, o ng anumang tradisyon, o ng anumang mga bagay-bagay ng mga matatanda. Haya't kami po'y malaya na mismo sa Espiritu Santo, na nagagawa na po naming makaawit at nakapagpuri sa iyo, at magpisan-pisan sa palibot ng salita, at magkaroon ng kagalakan sa amin. Dahil po riyan, ay pinupuri ka namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, matapos na makita namin ang lahat ng kaguluhan ng mga relihiyong formal at lahat na ng klase ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang mapagtanto na ikaw po'y napakabuti sa akin para mapagkilala kita sa kapangyarihan ng pagkabuhay mo maguli at ang magkaroon ng oportunidad na masabi ko ito sa iba. Kami po'y talagang nagagalak. Iyo pong pagpalain ng munting iglesyang ito ngayong gabi, Ama. Iyo pong pagpalain ng bawat isang narito. Kung may mga baguhan po sa aming mga pintuan, iyong pagpalain sila, Ama. Bawat isa, iyong gawin kami mga pagpapala sa iba. Iyong panatilihin ang kapangyarihan ng Diyos sa amin. Iyong papaging banalin ang amin pong mga kaluluwa mula sa masasamang pag-iisip. At kung may kasamaan man na dadako sa aming daan, naway maibaling namin ng mabilis ang aming mga ulo, Panginoon, at lumakad sa kabilang direksyon. At ngayon, Ama, dalangin namin na iyong pagpalain kami na magkakasama sa gabing ito. Magbunsod ka po sa amin ng maluwalhating panahon. At ngayon, sa pagtawag po namin sa mga may sakit at nagdadalamhati, dalangin namin na iyo pong pagagalingin ang bawat isa sa kanila. Ang kaluwalhatian po naway, lumukob nawa ang kaluwalhatian sa lahat ng mga nagawa't nasabi, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. At habang nakayuko ang ating mga ulo, kung meron po sa inyo rito, na nagnanais magsabi, Kapatid Nabil, dito po sa aking sariling kaluluwa mismo ngayon. Nais ko pong dumulog sa mismong tinatanggap na pamamaraan ng Diyos at inilaang daan. At nais ko pong hilingin sa iyo, habang walang ibang nakatingin, itataas ko po ang aking kamay at sasabihin, Kapatid Nabil, ipanalangin mo ako, na pagkalooban ako ng Diyos ng biyaya niya't ibunsod ako na maging mas mainam pang Kristiyano. Magagawa mo bang itaas ang iyong kamay? Pagpalain ka ng Diyos, ikaw. Mainam yan. Sige. Ama, iyo pong nakikita ang kanilang mga kamay at dalangin ko na iyong ipagkakaloob ang mga pagpapalang ito. Naway ang iyong pag-ibig at biyaya ay mapa sa kanilang lahat at kung sila'y nagkasala o may nagawa man sila, hayan po, Ama, na idinadalangin ko na iyo po silang patawarin. Kung meron po sa kalagitnaan namin ngayong gabi, Ama, nasaan man sila ngayon sa gusali, lalaki o babae, kabataang lalaki o kabataang babae, na di pa mismo ligtas at nasa ilalim dapat ng dugo, Ama, dalangin ko na iyo pong gagawin na ito ngayon at sila naway maging mga mananampalataya na. At ikaw po ang nagsabi, kung makasasampalataya ka. At ano bang sinasampalatayanan namin? Nananampalataya na ipinadala ng Diyos ang kanyang anak dito sa lupa at pinaging sa kasalanan para humalili sa amin. At wala pong kaaya-aya sa amin at inihahayag po mismo namin na di kami kaaya-aya
at tinatanggap siya bilang aming tagapagligtas. Yan po mismo ang aming sinasampalatayanan, Ama. Dahil po rito, nagbigay ka sa amin ng buhay na walang hanggan. Oh, napakaligaya namin. Sinabi mo na iyong ibinigay ito sa amin dahil kami sumampalataya sa iyong anak. At sinabi ni Jesus mismo na kung sasampalataya kami sa Kanya, ay may walang hanggang buhay kami. Kaya naman, lubos-lubos ang pasasalamat namin para rito. Ngayon, iyong pagpalain kami ngayong gabi at patawarin ang bawat pagkakasala at naway wala ni isa na naparito sa pagtitipon na ito ngayong gabi ang mawaglit. Bagkus, sila naway magkamit ng buhay na walang hanggan dahil sila po'y nagkatipon dito ngayong gabi at nanampalataya sa iyo. At Ama, dalangin ko na sila po'y iyong babantayan ngayon at sila'y pagpapalain sa lahat ng kanilang gagawin o sasabihin at sila naway makalapit sa iyo ng may kapayapaan sa huling mga araw. Nawa kami magkakatipon-tipon sa dako na iyon at magunita ang gabi na ito sa aming pagsasama-sama. Iyo pong ipagkaloob ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos, mga minamahal kong kaibigan. At ngayon, lalapit na po rito si Teddy sa may piano. At sa inyo po na kinakailangang may panalangin, kung magagawa niyong dumako rito ng sama-sama sa may altar ng madali. May ilang mga minuto na lang tayo. Sinisika po natin na makalis dito ng alas 9:30. Kaya lumapit na po rito. Bueno, may liham po ako rito na dapat basahin. May nagpadala po nito sa akin dito. Marahil, mahalaga na mabasa ko ito mismo ngayon. Kaya naman, at sigit, ang iba sa inyo'y manatili na lamang po sa kanilang kinaupuan habang pumaparito ang mga ipapanalangin. Alam ko na si kapatid na babaeng Rodel ay naparito para may panalangin. Kung meron pa, sige po.